Lily, paanong nang ahas kang manakit? Tatawagan ko na ang mga magulang mo para sunduin ka. Hindi, siya ang unang nanakit. Lahat ng laruan dito ay akin. Karapat-dapat kang mabugbog kung kukunin mo. Pagdating ng mga magulang mo, tignan natin kung makakapagsinungaling ka pa. Bunso, naparito po ako para sunduin ka. Ikaw. George, bakit ka nandito? Ligtas na ang pamilya Miller. At hindi mo na kailangang itago ang pagkatao mo. Hindi mo na kailangang magtago sa Ateria City, sa malayong syudad na ito. Partikular na inutos ng master na sunduin ka at iuwi sa pamilya Miller sa Earthland. Mabuti yan, ang ating pamilya Miller ay, sa wakas ay nalinis na ang basura. Gayunpaman, hindi pa ako pwedeng umalis, sabihin mo sa aking ama. Nakasal na ako rito, at may anak. Kapag naayos ko na ang mga dito, bababa ako agad. Opo, bunso. Narito ang iyong black card. At ID token. Ngayon, naibalik na ang lahat sa tunay na may-ari. Na-stranded ako sa Ateria City ilang taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa tulong ni Clara, malamang namatay na ako noon sa ibang lupain. Sa mga taon na lumipas, sina Clara at Lily ay nagtiis ng walang katapusang pagmamaliit at kahihiyan dahil sa aking pagkatao. Ngayon, sa wakas matutulungan ko na sila. Oo naman, bunso. Sabihin mo lang, at darating kami, agad. Hello, Emma Peterson. Anong nangyari kay Lily? Papa, sobrang sakit ng ulo ko. Nambugbog ang anak mo sa eskwela. Kailangan mong pumunta rito agad. CJ, papunta na ako. Baitang George. Una, ipaayos mo muna sa tauhan mo. Sa Ateria City, hintayin ang utos ko. Opo, batang Ginoo. Guro, pwede rin ba ninyong lagyan ng gamot si Lily? Sobrang sakit ng ulo ni Lily. Isa ka lang anak, nang walang kwentang manugang. Gusto mo ng gamot para lang sa maliit na gallows. Lumayo ka. Lily. Papa. Yende, Peterson, paano mo naitulak si Lily? Sinabi ko lang lumayo siya. Sino mag-aakala na matanda na siya, pero hindi pa rin marunong maglakad ng maayos? Ano naman ang kinalaman ko dyan? Ikaw. Anong ikaw? Sinasabi ko sa iyo, malaki ang problema ng pamilya mo. Anak mo ang nanakit sa anak ni David Chen, CEO ng Chen Real Estate. Naipaalam ko na sa pamilya Chen. Mas lalo pang mahihirapan ng anak mo maya-maya. Papa, siya ang unang kumuha ng laruan ko. Hindi ko siya sinaktan, nahulog lang siya. Okay lang, naniniwala si Papa sa'yo. Yende, Peterson. Sinuri mo ba talaga nang mabuti ang usaping ito? Maayos ang ugali ng anak ko. Hindi niya kinukuha ang gamit ng iba. Hinihingi ko na tignan ang surveillance. Hoy, kinu-question mo ba ang kakayahan ko? Hindi lang ako naniniwala. Sa taong puro lang ala ang paghusga sa tama at mali, base sa estado ng pamilya. Ikaw. Pakinggan mo ito. Gusto mong tingnan ang surveillance. Hindi. Sino ka para? Mag-check lang ng kung ano ang gusto mo. Mahal, sino ang nanakit sa iyo? Siya, tignan mo, gasgas ang kamay ko. Nako. Batang pasaway ka. Paano mo nagawang saktan ng anak ko? Pupukpukin kita. Hindi pa malinaw ang usapin. Anong karapatan mong saktan ng anak? Mrs. Chen, ayos ka lang ba? Ethan, gusto mo bang mamatay? Pangahas ka. Bakit mo sinaktan si Mrs. Chen? Anong nangyari kay Lily? Huwag kang mag-alala, hindi pa rin malinaw ang lahat. Ikaw ang nanay nitong maliit na anghel, di ba? Ang anak mo ang nanakit sa anak ko, ang asawa mo ang nanakit sa akin. Huwag na tayong mag-usap pa. Magbayad kayo ng 3 milyong dolyar. Kahit sentimo huwag bawasan. Ano? 3 milyong dolyar? Siyempre, patitluin ninyo ang anak ninyo, at humingi ng tawad sa anak ko. Nagpapanggap kayong kawawa para makapanglo. Akala mo ba, madali kaming pagtripan? Ano pang pagpapanggap ang ginagawa mo? Klase ng pamilya ninyo, hindi ko alam. Ang ina, ay hindi minamahal. Nabunso sa pamilya nila. Ang ama, naman ay palamunong walang kwenta. Sa mga magulang na katulad ninyo. Anong mabuting anak ang mapapalaki ninyo? Binabalaan kita, huwag kang magsalita ng pahapyaw. Umungol ka pa ng 1 beses, dadagdagan natin ng 1 milyon ang multa. Huwag kang magpanggap. Empress Chen, pakiusap kumalma ka.
Kung kasalanan nga ng anak ko, pwedeng magbayad kami. Pero yung pagpatira pa sa anak ko, wag na nating pag-usapan. Normal lang sa bata ang mag-up. Normal. Klase mo ang anak mo at mababa. Dapat nagpapasalamat ka at nakapasok sa eskwelahan ng anak ko. Ay biyaya na dapat ipagpasalamat. Hindi ka lang walang utang na loob. Nang ahas ka pang sakta ng anak ko. Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad. Mahal, tayo ang biktima dito. Ngayong araw na ito, hindi tayo magbabayad, at hindi tayo hihingi ng paumanhin. Ganoon ba? Sige, tatawagan ko na ang asawa ko. Paputulan ko ang pakikipag-partner namin sa Davis Corporation. Hindi po, Imres Chen, pakiusap, kumalma po ka. Huwag niyo pong gawin ito. Sumisikat pa lang ang kumpanya namin. Hindi namin kayang mawala itong partnership. Imres Chen, mga bata lang po ito. Ako na ang hihingi ng tawad sa inyo at sa anak niyo. Hoy, sandali lang. Kung may kasalanan man ng anak, siya ang dapat humingi ng tawad. Nanay, hindi ko. Hindi ko siya tinulak. Inagaw niya ang laruan ko, at sinaktan niya ako. Lily, huwag kang matakot. Ngayong araw na ito, hindi tayo magsusori kahit kailan. Itay, ang mannindigan para sa'yo. Clara, sigurado ka ba? Nahahayaan mong ang iyong asawang walang silbi di humingi ng tawad. Ginang Chen, tingnan muna natin ang kiki. Dahil sinabi ng anak ko na wala siyang tinulak, naniniwala ako sa kanya. Emma Peterson, pakilabas ang footage. Tingnan natin lahat kung ano talaga ang totoo. Tapang mo, mukhang hindi mo talaga nirerespeto ang pamilyang Chen ng lubusan. Ang sabi ng anak ko, tinulak siya ng anak mo, kaya iyon ang nangyari. Ano pa ang susuriin? Dapat ay maging makatwiran ka. Nakikita kong gaano ka kasungit at agresibo. Sigurado akong ang usaping ito ay kasalanan ng anak mo. Inaabuso mo lang ang pagiging lalaki para apihin kami. Di ba? Tatawagan ko na ang asawa ko. Ipapasundo ko siya para sumuporta. Maghintay ka lang na lumuhod at humingi ng tawad. Mukhang hindi na matutuloy ang kooperasyon. Hello, mahal. Naapi ang anak namin sa paaralan. Halika agad dito. Ano, pupunta na ako. Maghintay ka. Sige, hihintayin ka namin. Tapos ka na. Tatay, nanay, nagdulot ba ako ng gulo? Ayos lang, Lily. Wala kang ginawang mali dito. Huwag kang umiyak. Tatay ang hahanap. Ang totoo at magpapataw sa nagkasala. Kabulaanan. Ikaw na manugang na walang silbi. Kayabang-yabang dito. Eksakto, maging makatwiran ka. Magmadali kang humingi ng paumanhin kay Ginang Chen at kay Batang Master Chen. Kung hindi, huli na ang pag-iyak. Sino yan? Sino ang umapi sa anak ko? Mahal ko. Sa wakas nandito ka na. Si Clara ng Davis Corp. At ang walang kwentang asawa niya. Clara, lalo kang gumaganda. Mahal ko. Clara. Ang anak mo'y umapi sa anak ko. Bakit di ka pa humihingi ng paumanhin? Ano pa ang hinihintay mo? Ginoong Chen, may hindi pagkakaunawaan. Sa tingin ko, hindi lang kasalanan ng anak ko. Kainis si Clara. Paano niya nilalandi ang asawa ko? Sinasabi mo ba, kasalanan ng anak ko? Magsalita ka lang. Huwag kang lumapit ng ganyan. Ikaw na walang kwentang manugang. Hindi ka karapat-dapat kausapin ako ng ganyan. Alam mo yan? Ikaw, Mahal ko. Ginoong Chen, paano mo siya sinaktan? mahal ko, ayos lang ako. Ginoong Chen, di ba? Sa mayabang at mapagmataas na ama, at agresibong ina na di makatwiran. Kaya naman pala spoiled. Hoy, anong kabalbalan yan? Mahal ko, kung hindi natin sila turuan ng leksyon ngayon, hindi nila malalaman ang lugar nila. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Mag-a-apologize ka ba sa anak ko o hindi? Kayo ang dapat mag-sorry. Butler George, itigil ang lahat ng operasyon ng pamilya ni Chen sa Atheria City ngayon. Gusto kong palubugin sila. Opo, Batang Master. Tandaan mo, gawin mong mabilis. Gusto kong malaman nila kung ano ang tunay na pagsisisi. Sana hindi ka umiyak mamaya. Ha 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 ha. Nababaliw ka na ba? Ethan, sino ang tinatawagan mo? Ano ang sinasabi mo? Clara, ang wala kang kwentang manugang, nababaliw na siya, di ba? Ay, M.S. Peterson. Ang anak namin ay tiyak na hindi magiging kaklase ng anak ng baliw. Opo, huwag kang mag-alala tungkol dyan. I-report ko ito sa principal at ipatalsik si Lily. Hindi po, Inas Peterson. Nagbibiro lang ang asawa ko. Mahal, huwag kang magmakaawa sa kanila. Ngayon, dapat silang mag-sorry sa anak ko. Sige na, tama na yan. Pagod na akong panoorin ang pagganap mo. Kaya hindi ka magsasorry, ha? Kung gayon, kailangan ko gumamit ng dahas. M.S. Peterson, tawagin ng security. Opo, Mr. Chen. Security,
pumasok ka agad. Mr. Chen, ano po ang utos ninyo? Ano ang sinusubukan mong gawin? Babalaan kita, huwag kang gumawa ng gulo. Kung hindi, pagbabayaran kita. Dakpin ng dalawang matandang ito. David, pagsisisihan mo ito. Pagsisihan, Ethan. Ako ang magpapasya niyan. Bakit naman ako magsisisi? Huwag hawakan ang anak. Mommy, Daddy, takot si Lee. Lily, magpakabait ka. May magtuturo sa mga salot. Bitawan mo ako. Huwag hawakan sina Mommy at Dad. Tumahimik ka, naiinis ako sa'yo. Halika dito, at lumuhad humingi ng paumanhit. Bilisan mo, luhod ka sa akin. Mommy, gusto ko siya. Nalumuhod sa akin 10 beses. Sige, anak, kahit ilang beses mo gusto, gagawin natin. Okay. Lily, huwag kang matakot. Wala kaming ginawang mali, kaya hindi kami luluhod. Kaya hindi ka luluhod, ha? Huwag saktan si Dad. Kung ayaw mong masaktan sina Mommy at Dad, halika at lumuhad humingi ng tawad. Yehey, nakakatuwa ito. Lily, huwag. Magbabayad ka sa ginawa mo. Ganti, ipapakita ko sa iyo ang ganti. Huwag saktan si Mommy. Luluhod ako, luluhod ako. Lily, huwag. Lily, huwag. Lily, huwag. Nakakatuwa. Tigil. George na tagapagsilbi? George na tagapagsilbi, galing sa pinakamayamang pamilya. Tinawag ka lang niya? Naglakas loob mong galitin si Mr. Miller. Nakikita kong gusto mo nang mamatay. Si Ethan lang naman ay, isang walang kwentang manugang. Mag-ingat ka sa iyong sinasabi. Peterson, nasaan ang hiki footage ng classroom? Agad-agad. Titingnan ko agad. Buksan ang iyong mga mata at malinaw mong makita kung sino talaga ang nanakit sa sino. Pasensya na. Hindi ko maayos na palaki ang anak ko. Kasalanan ko. Magpaumanhin ka. Ikaw na bata, bakit ka nakatayo lang dyan? Bilisan mo at humingi ka ng paumanhin. Mahal, mahinahon ka lang sa kanya. Bata pa ang ating anak. Bukod pa dyan, mga bata lang naman ang naglalaro. Sophia, napaka-plastic mo naman, hindi ba? Hindi mo iyan sinasabi kanina. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Magpaumanhin ka sa anak ko ngayon, di. O ang pagkalugi mo ay isang salita ko lang. Hindi. Magpapaumanhin kami. Pasensya na, maliit. Kasalanan ko ang lahat. Talagang tuturuan ko. Si Kevin pag-uwi, okay? Pasensya na, hindi ko dapat hinampas ka. Lily, mapapatawad ba natin sila? Tinuruan ako nila Mommy at Daddy na ang mabuting bata ay magkamalit itama ito. Tingnan. Napakabait ni Lily. Tunay na munting anghel si Lily. Oo. Dati, ako iyon. Nabubulag ako sa kasakiman, kaya mali ang nagawa ko kay Lily. Talaga namang kayo'y mga clone. Ang bilis ninyong magpalit ng mukha. Mr. Miller, tingnan ninyo, nagpaumanhin na kami. Paano kung bawasan ng parusa para sa aming pamilya? Mahal, ikaw na ang bahala. MS, Davis, basta mapatawad mo ako. I-renew ko ang kontrata. Agad. Ginoong Chen, seryoso ka ba? Siyempre. Mahal, bakit hindi natin sila bigyan ng isa pang pagkakataon? CJ, dahil nagsalita ang asawa ko, bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Butler George, bawasan ng kalahati ang yaman. Hindi sila kailangang malugi. Opo, Ginoong Miller. Hi, salamat po, Ginoong Miller. Salamat po. Pasensya na po. Mas mabuti nang mag-resign ka na, at wag mo nang ipakita ang mukha mo. Opo, magre-resign na lang po ako. Mahal, umuwi na tayo. Butler George, salamat sa tulong mo ngayon. MS, Davis, hindi na kailangan magpasalamat dahil ayos na ang problema. Aalis na po ako. Mahal, paano mo nakilala si Butler George? Mahal, natulungan ko noon si Butler George. Natulungan ko siya noon. Sinabi niya sa akin pagkatapos na kung kailangan ko ng tulong niya, pwede ko siyang kontakin agad. Naiintindihan ko. Tara na, umuwi na tayo. Natakot na talaga ang anak natin ngayon. Sumpa, naloko tayo. Alam ko na, paanong si Ethan, isang bayaw na walang kwenta, may ganito kalakas? Mahal, tatanggapin na lang ba natin ang kahihiyang ito ngayon? Ang kahihiyang ito. Tiyak na doble ang balik nito. Tara na. Hello, sino ito? Hello, MS Davis. May parent-teacher conference tayo ngayong linggo. Tandaan na dumalo. Clara, Ethan. Basta maglakas loob kayong pumunta. Papatunayan ko na magbabayad kayo. Anong problema?
Sinabi ng kindergarten na may parent-teacher conference ngayong linggo at gusto nilang pumunta tayo. Pulong sa guro. Mahal, talagang wala kang oras. Bitawan mo ako. Hindi ba pwedeng sumama si mama at papa? Nakikita ko ang ibang mga batay, mga mama at papa, sabay-sabay sama-sama. Sige, paano kung si mommy naman? Talaga, ang galing. Mahal, okay lang ba ang kumpanya mo? Kung pupunta ka, hindi ba makakaapekto sa trabaho mo? Okay lang. Pagkatapos ng huling insidente, pakiramdam ko talaga dapat kong pag-isipan. Masyado akong abala sa trabaho. At talagang napabayaan ko si Lily. CJ. Dahil sinabi mo na, sabay na tayong pumunta. Yehey. Dito ang upuan ko. Malinaw na ito ang upuan ko. Batang pasaway ka. Ngayong araw babayaran mo ang kasama ang mga magulang mo. Tama na, bakit mo siya kinakausap? Uy, si Ginoong Chen yan, di ba? Napakaswerte ko na makasalubong si Chen dito ngayong araw. Opo, Ginang Chen, lalo kang bumabata. Talaga ba? Mayaman naman ang asawa ko. Pampaganda ko, libo-libo ang halaga. At yan Chen. Pagkatapos ng pulong ngayon, magkita-kita talaga tayo. Ginoong Chen, huwag ka sanang mawawala. Sige, sige, sige. Mama, Papa. Lily, bakit ka nakatayo sa may pinto? Ay, nahuli na ba sa parent-teacher conference? Mukhang kayong dalawa, wala talagang pakundangan sa oras. Sige, dahil nandito na kayong dalawa, huwag na kayong tumayo lang. Magmadali kayong humanap ng upuan. Paano nagbago ang ugali nitong dalawa nang biglaan? Mahal, upo ka rito. Hoy, hindi ka pwedeng umupo rito. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin, may bayad ang upuang ito. Lahat ng pumupunta sa parent-teacher conference ay mahalagang tao, di ba? Kung nagmamaneho ka ng $1 million luxury car, pwede kang umupo. Kung wala kang kotse, walang bahay. Magbabayad ka para sa upuan mo. Mukhang, may galit si Chen sa pamilyang ito. Kung gusto ko ng tulong ni Chen. Ito ang tsansa para gumanda ang impresyon. Tama, kung gusto mo ng upuan, bilhin mo. $500,000 sa kakaumupo. Ginoong Chen, ano bang ibig mong sabihin dito? Isang linggo pa lang, nakalimutan mo na agad. Ang huling aral mo, di ba? PFFT. Huwag mo nang banggitin yan. Sinasabi ko sa'yo, naglakas loob kang gamitin yang pabor para pasunurin ang buong pamilya namin. Lumuhad at humingi ng tawad sa pamilya nyo. Pagsisisihan mong ngayon. Ano? Pamilya ni Clara, talaga naglakas loob, ipaluhod at ipahingi ng tawad sina Mr. Chen at kay... Malinaw na lumabis na kayo. Kayo ang mayroong masamang budhi. Nang makita niyo si Butler George, agad kayong lumuhod para humingi ng tawad. Ngayon kami ang sinisisi niyo. Hindi ba kayo walang hiya? Tapos na ang daldal. Kung nais ninyong dumalo sa pulong ng magulang guro, o bayaran ng inyong mga upuan, o umalis na kayo. Paano kung wala akong gawin sa dalawa? Huwag ninyong isisi sa aming paaralan. Kung kukuha kami ng sapilitang hakbang at paaalisin kayong tatlo, palabas. Ikaw, CJ, talaga kang nagkukunwaring sumusunod. Hindi ka pala nag-resign. Mag-resign. Bakit ako magre-resign? Wala naman akong ginagawang mali. Ikaw, Mr. Chen, Mrs. Chen, kayo ang pinakamalaking shareholders ng paaralan. Ang parent-teacher conference ay nasa inyo na. Narinig nyo ba yun, kayong dalawa? Ako ang namamahala sa pulong ng guro magulang. Pareho pa rin yan. Kung nais ninyong dumalo sa pulong ng magulang guro, bayaran ng inyong mga upuan. O magpapahawak ako sa 2 gwardya. Basta't galpihin kayo, at itapon palabas. Pumili kayo. Huwag, huwag, pukulin si mommy at daddy. Lily, huwag kang matakot. Illegal ang ginagawa nyo. Illegal. Noong una, kung hindi dahil sa inyo at sa asawa mong walang silbi, hindi sana nabawasan ang yaman ng pamilya ng kalahati. Iniisip mo bang ang usaping ito ay basta na lang makakalimutan? mahal. Paano mo nagawang manakit? Mukhang ang pagpapatawad sa'yo noong una ay talagang maling desisyon. Tama. Ha. Pero huli na ang lahat ngayong alam mo na. Kailangan mong bunutin ng ugat, bata. Chen, sa tingin ko itong pamilya ng mga dukha. Hindi makalikom kahit $500,000 para sa upuan. Bakit hindi na lang sila paalisin? Tama yan. Mr. Chen, Mrs. Chen, sa tingin ko kailangan lang nila ng leksyon. Dahil tinrato nila kayo ng ganyan noong una, dapat doblehin ang ibayad ni... $500,000 lang. Akala mo ba di ko kayang bayaran yan? Ay, kaya pala nagpapakalakas na naman siya. Ginoong Chen, hayaan mo na lang siya. Ethan.
Bibigyan ka namin ng pagkakataon, samantalahin mo. Sa totoo lang, kung yumuko ka lang, humingi ka ng paumanhin, aminin ang iyong mali, at umalis kasama ang pamilya mo. Hindi ba't mas madali yon? Pero hindi, tinatanggihan mong pahalagahan ng pagkakataon. At naghahanap ka pa ng gulo. David, kung gusto mong maglaro, makikipaglaro ako sa'yo. Pero sinasabi ko sa'yo, ang araw na ito ang iyong katapusan kahit lumuhod ka pa. At magmakaawa sa akin, tiyak na hindi ko. Ibibigay sa iyo ang pagkakataon. Sige na, tama na. Ang pagpapanggap mo, alam na namin ang relasyon mo kay Butler George. Sa tingin mo gagamitin ni Butler George. Ang pabor na yan para tulungan ka ulit. Kaya pala, kaya narinig mo pala ang usapan, na mayroon ako kay Clara. Hindi nakapagtataka na umaarte ka. Nang mayabang ngayon, Mahal, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, mahal. Ipapadama ko sa kanila. Kung ano ang pagsisisi. Masyado kang nagpapalaki ng ulo. Ngayon, ilipat mo agad. $500,000 sa card ko na ito. Walang kulang kahit 5. Kung hindi mo mailipat, kukunin ko ang isang binti mo. $500,000. Mahal, ang kumpanya ko ay mahigpit ka makailan. Wala akong $500,000 ngayon. Huwag kang mag-alala, mahal. May pera ako. Ano yan? Bakit parang kamukha na kamukha? Ang black card, ang simbolo ng pinakamayamang pamilya. Mahal, baka nagkakamali ka. Paano naman si Ethan? isang walang kwentang manugang, magkaroon. Tama. Huwag kang Nagkamali ba talaga ako ng kita? Tapos na. Impossible. Hindi maaari. Siya ay mayroon pa. Imposible. Ang perang ito ay siguradong ninakaw o nakuha. Sa mga illegal na paraan, kung paano ko nakuha ang pera ko, ay hindi mo problema. Pero gusto mong makita akong mapahiya. Hindi ba? Ngayon, para kang nasampal. Ha. Huwag munang magdiwang. Sa tingin mo papayag akong umupo ka. Dahil nakapaglabas ka ng $500,000, anong ginagawa mo? Bumibitaw ka na ba sa usapan? Niloloko ko lang siya. Ano ang magagawa mo? Sinasabi ko sa iyo, nag-donate ako ng school bus. Sa paaralang ito, ang pamilya ko rin ay nag-donate. Ng mga mesa at silya. Kung gusto mong dumalo sa Parent-teacher conference, magbigay ka naman. MS, Peterson, sabihin mo sa amin, ano ang kailangan ng paaralan nyo? Ayos. Kailangan ng paaralan natin ng gusali, para sa silid-aklatan. Mr. Miller, kung gustong dumalo sa pulong, mag-donate ka ng gusali. mabuti yan. Ethan, ang yabang mo ha? E di mag-donate ka nga. Ethan, kaya mo bang mag-donate? Kung hindi kaya, lumuhad ka't humingi ng tawad. Kung hindi, pababaliin namin ang mga binti mo. At itatapon ka dito, bilisan mo, lumuhad ka na. Lumuhod ka na. Lene, hoy. Ang kapal mo, pinagtutulungan niyo ako, mga plastic kayong. Maanghas, ngayon, magiging leksyon to sa inyo. Ano ba ang balak mo? Gusali lang naman to diba? Idodonate ko na, pustahan tayo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Akala mo ba mura lang? Ang gusali sa $500,000. Kung di ka makapag-donate, lumuhad ka sa harap ko. Kung mag-donate ako, anong gagawin mo? Kung mag-donate ka, luluhod kami. Pero di naman yan mangyayari. CJ, kapag natalo kayo, luluhod kayong lahat. At aalisin nyo, mga anak nyo dito. Sige, usapan na to. Pagsisihan nyo to. Butler George. Ngayon din, mag-donate ng gusali sa Serenity Preschool. Para silid-aklatan. Opo, Ginoo. At dalhin mo mismo ang mga tao rito. Tandaan mo, bibigyan ko ng leksyon ang mga to. Opo, Ginoo. Maghintay kayo. Pagdating ni Butler George, makakayabang pa kaya kayo? Nakatulong na siya dati. Pero gusali na ngayon, wala naman kayong relasyon. Bakit ka pa niya tutulungan? Tama. At saka, si Butler George ay alila lang, ng pamilyang Miller. Kung mag-donate man siya, abat santo na pala siya. Tama. Hindi ako naniniwala, walang magdodonate ng gusali. Maniwala ka man o hindi, wala akong pake. Pero sinasabi ko sa'yo to. Mamaya, kapag nagmakaawa ka na, huwag kang aatras. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ka pwedeng laging ganito kaswerte. Ngayon, ikaw ang luluhod. Bibigyan lang kita ng 5 minuto. Akala mo sa 5 minuto, may magagawa ka na? Pagkatapos ng 5 minuto, kung hindi mo magawa, ang ipinangako mo, babaliin namin ang binti mo. Oras na to pa rin ang pangako mo. Ha. 5 minuto. Hindi yan ang sinabi mo dati. Hindi ko na ba nasabi? Si Mr. Chen ang masusunod dito. Si Mr. Chen ang patakaran dito. Mahal, ayos lang ako. May tiwala ka sa akin. Tay, naniniwala ako sa
Huwag kang mag-alala. Tatay. Di pababayaan si Lily. HMPH, ang tanga naman. Ang mga salita, tanging ang iyong, anak na hanggal, inosente, maniniwala. Tama. Isang tingin pa lang sa bata, makikita mong bobo at mabagal, perpekto para malinlang. Paano mo nagawang pag-usapan ang anak ko? Oh, ano ang problema? Hindi ba't nagsasa tayo ng totoo? Pwede mo kaming lapastanganin. Bilang mag-asawa, kaya kong baliwalain. Pero pag anak ko, hindi. Kita mapapatawad. Nananampal ka. Lumabas ka. Mahal, turuan mo sila. Sa tingin ko, kailangan din ninyo ng leksyon. Ano? Mga gwardya. Opo, Ginoo. Baliin ang mga binti nila. Tignan natin kung kanino. Ang binti mo. Butler George. Butler George, bakit siya nandito? Sinabi mo ba? Hindi magkaugnay sina Butler George at Ethan at matapos mabayaran ng pabor noong nakaraan, hindi na siya tutulong ulit. Manahimik ka. Paano ko malalaman? Nagpapanggap na sumusunod. Magaling ka pala dyan, ano? Butler George, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo na ako. Ginoong Miller. Ikaw na ang bahala sa kanya. Magbabayad tayo isa-isa. Butler George, nasaan ang gusaling inambag ko? Nandito lang. Nakita niyo na ba yun? Pinag-abuloy mo ako ng gusali at ginawa ko naman. Natalo ka sa pustahan. Hindi ba dapat tuparin mo ang iyong pangako? May pangako ka. Hindi mo ba ito tutu-parent? Alam kong mali ako. Lahat ay, lahat. Hindi. Niloko tayo ni David. Hindi na kami magtatangkang muli. Huwag kang mag-alala. Siguradong ililipat ko ang anak ko. At mula ngayon, hindi na ako muling magpapakita sa'yo. Talaga? Butler George. Naaalala ko ang pinakamayamang pamilya sa Earthland ay naghahanap ng isa bagong mapaglalagyan ng basura. Sa tingin ko, ang pamilyang Jin ay perfecto. Kunin ang kanilang kumpanya sa mababang presyo at gawin itong basurahan. Opo, agad ko itong aayusin. Ano? Basurahan? Talagang alam kong mali ako. Talagang alam kong mali ako. Talaga pong mali ako. Huli na. Ihatid siya palayo. Hindi, pakiusap. Huwag. Pakiusap, pakawalan mo ako. Hindi. David, Sophia. Nasaan kayong dalawa? Kay kami, alam naming mali rin. Mali kami. Pasensya na. Lahat ay kasalanan ko. Hindi ko dapat sinaktan ka kanina. Namamanhit ng awa ngayon ay dahil lang ayaw mong mabigyan ng leksyon ng sa akin. Sigurado ako sa kaibuturan ay ayaw mo pa rin, di ba? Ngunit noong unang beses, binigyan kita ng pagkakataon. Hindi mo lang ba ito itinapon? CJ, magiging pulubi na lang kayo sa kalsada. Makiusap kayo para sa pagkain. Hindi. Ayokong magmakaawa. Hindi. Ayoko maging pulubi. Napala. Hindi ba kayong dalawa ang sumigaw? Nababaliin nyo ang mga binti ko. Sige kung gayon, susundin ko ang payo ninyo. Butler George, Opo, sir. baliin ang kanilang mga binti. Opo, sir. Hindi, Ginoong Miller. Pakiusap, huwag. Pakiusap, Ginoong Miller. Tatay. Ano, Peterson? Sa tingin mo, paano ko dapat pakitunguhan ka? Ginoong Miller. Pangako po sa pagkakataong ito, siguradong magre-resign ako. Hindi na ako magtatangkang muli. Sa tingin mo, makukuha mo pa ba ang pagkakataong yan? Ayaw, huwag naman. Butler George. Naalala ko ang pamilyang Miller sa Earthland ay kasalukuyang nangangailangan ng isang dedikadong tagalinis ng inidoro. Ipadala siya doon. Opo, Ginoo. Kapag nakapaglinis na ng inidoro, ibalik siya. Ayokong maglinis ng inidoro. Dalhin siya palayo. Ayaw. Ang galing ni Daddy. Si Daddy ang bayani ni Lily. Lily, walang mga api sa'yo. Muli, Si Ethan at Butler George. Talaga bang hindi sila anong problema, mahal? Ay, wala lang. Mahal, umuwi na tayo. CJ. Butler George, iiwan ko sa'yo ang pag-aayos ng paaralan. Opo, G. Miller. Ingat po. Ang tingin ni Ginang Miller kanina, ano ang ibig niyang sabihin? Nanay, bakit ka nandito? Ano? Hindi ba ako pwedeng nandito? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nanay, gusto mo ng juice o tubig? Kukunin ko agad para sa'yo. Tama na. Huwag ka nang magpanggap. Nanay, pwede bang tigilan ang pang-aapi kay Ethan? HMPH. Hindi ba dahil napangasawa mo ang walang kwenta?
Tumawag ang dating tahanan ng pamilya. Gusto nilang dumalo ang pamilya sa handaan. Aling handaan sa taon? Hindi ba dahil kay Ethan tayo nagtiis ng pang-api? Hindi katakataka na nagalit si nanay. Nalaman ko, oras na pala para sa handaan. Nanay, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, ipagmamalaki kita. Hindi kita ikahihiya. Handaan ng pamilya. Ingat! Nanay, ano ang ginagawa mo? Makinig ka sa sarili mo, makinig. Natuto ka ng magsinungaling. HMPH, mapagmalaki kami. 5 taon ka ng kasal sa pamilya namin. Di ba? Anong taon ka ba nakapagpasaya sa amin? Nanay, sa pagkakataong ito, kaya ko talaga. Huwag ka nang magsalita pa. Nanay, pakikalma mo sarili. Para sa handaang ito ng pamilya, maghahanda ako ng magandang regalo at hindi ka ko ikahihiya. Kung gayon, magmadali kang maghanda ng regalo. Ayokong pag-usapan ako ng iba pag wala ako. Sige, umalis na tayo. Sasama ako sa'yo. Bakit ka sasama? Hindi ka nga makabayad. Huwag ka nang magdagdag ng gulo. Magpaiwan ka na lang sa bahay. Huwag mong seryosohin ang sinabi ni Nanay. Ikaw ang maghanda ng hapunan. Kami ni Nanay ang maghahanda ng regalo. CJ. Lily, maging mabuting bata. Pumunta ka sa kwarto mo muna. Tatawagin ka ni Daddy kapag handa na ang hapunan. O, Sige po. sige na. Hello, tagapamahala George. Tulungan mo akong maghanda ng ilan, mamahaling gamit na pangluho. Ihatid bukas sa lumang pag-aari ng pamilya Davis. Opo, Batang Master. Sisiguraduhin kong ihahanda ko ang mga iyon. Tandaan, dapat mahalaga ang mga ito. Ngunit hindi masyadong bongga. Opo, Batang Master. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong magdala ng karangalan sa pamilya. Hayaan ang mga dating tumingin sa akin pababa, sa amin. Lahat ay magsisi. Oh, pamilya ng mahal kong kapatid, ang tarak ng pagpasok. Nalakas mo bang mahuli sa handaan ng pamilya? Paumanhin po, Lola. Malayo ang aming bahay at nagkaroon ng trapiko. Kaya medyo nahuli kami sa pagdating. Clara, malinaw na ikaw, ang pinakamagandang babae sa Ateria City noong unang panahon kung nagpakasal ka sa isang mayamang batang master, tulad ko. Maging tulad ka na ng kapatid mo ngayon, nakatira sa isang mansyon, nagmamaneho ng mamahaling sasakyan. Paano ka naman naipit sa trapiko? Paano ka naman naipit sa trapiko? Maayos naman ako ngayon din. Maayos naman, mahal kong kapatid. Patuloy ka lang sa panloloko sa sarili mo. Nagpakasal ka sa lalaking walang silbi, nagkaanak ka ng batang pip. Lubos kang walang halaga. Ano ang maayos naman, dyan? Sophia, paano mo tawagin ang isang bata ng ganyan? Ay, akala ko pipi ka. Kaya pala nakakapagsalita ka. Bakit hindi ka ba mabati? Ang anak mo, hindi rin bumati, di ba? Sophia, kumalma ka. Lily, lumapit ka't bumati. Lola, lola, ate, kuya. At pinsan. Lola, lola, ate, kuya, pinsan. Sige na, lahat, maupo na. Lola, dahil nandito na lahat, tingnan natin kung ano ang mga red along inihanda namin. Ay, mabuti. Lola, tingnan mo ito. Ito ang inihanda ko para sa'yo, isang estatwa ng Jade na Guanyan. Ay, mabuti, mabuti. Kahit ano pa ang ibigay mo sa akin. Magugustuhan ko. Lola, ito ay isang estatwa ng Jade na Guanyan na inukit mula sa isang piraso ng Imperial Green Jade. Bagaman maliit ito, hindi matatawaran ang halaga nito, bihira sa mundong ito. Ang bagay na ito, dapat nagkakahalaga ng kahit 10 milyong dolyar, di ba? Wala ka talagang panlasa. Ang regalo na binili ng mga magulang ko, nagkakahalaga ng 80 milyong dolyar. Sapat na iyan para makabili ng 2 villa. Ha. Ang talino ng anak ko. Alam niya ang lahat. Iyan si Lily Davis. Hindi mo siguro alam. Hindi ko pa nakita yan, pero ang ganda talaga. Tumahimik ka, hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ka ba pwede, gaya ng ibang bata, matalino, magaling, at alam ang lahat? Nay, anong ginagawa mo? Oh, ang bastos at walang modo. Sumisigaw ka sa isang salita pa lang. Ethan, Clara. Hindi ito basta sinasabi, pero kulang talaga pagpapalaki nyo. Dapat kontrolin mo, anak mo muna. Hindi siya gumagamit ng tamang titulo, walang modo o pinag-aralan. Sinasabi mo bang ang anak ko ay walang modo? Kung may modo siya o wala, alam ng lahat dito. Tama na. Sino mang magsasalita pa, lumabas ka. Lola, pakalmayin mo po ang sarili. Huwag pansinin niya, walang kwentang Ethan. Ethan, ang yabang mo naman ngayon. May dala ka bang maganda? Yun, Lola. Ang pamilya namin talagang hindi kasing yaman ng pamilya ni ate. Kaya ang regalo na inihanda namin ay di hamak. Pero, binilhan kita ng paborito mong pampalusok.
Ang kupas na regalo. Talaga bang ipinagmamayabang mo to, Clara? Ako. Teka. Sino ang nagsabing ang pamilya namin ay walang inihandang regalo? Ano pinagsasabi mo? Huwag mong... Mahal, pagkatiwalaan mo ako. Talaga akong may inihanda. Oh. Talaga. Ethan, ikaw na walang kwenta. Manugang na kailangan si Clara para sa gulay. Ano pa ang maibibigay mo? Lola. Kung si Ethan ay walang maipapakita, nakarapat dapat iminumungkahi kong direkta mong ipataw ang patakaran, at turuan siya ng leksyon. Hindi, Lola. Nagloloko lang si Ethan. Kung gayon, manahimik ka. Huwag ka nang magsalita ng walang saysay. Ang regalo na inihanda ko ay kasing ganda. Kung hindi man mas maganda sa estatwang ito. Kailangan mong malaman ang iyong mga hangganan sa pagyayabang. Alam mo ba, Tama na, Ethan. Ethan, kung patuloy kang nagsasalita ng walang saysay at nagpapahiyasa, mapipilitan ko kayong magdiborsyo ngayon. Mahal, nanay, naghanda talaga ako. Ang regalo ay darating, anumang oras. Sige nga. Mukhang hindi mo paniniwalaan. Hanggang sa huli na ang lahat kung hindi ka makapagbibigay ng katumbas ng aming Jade Guanyan na rebulto. Kakailanganin mong lumuhad at humingi ng paumanhin sa buong pamilya namin. Tama. Ang pamilya ay dapat nagkakaisa. Ethan, tingnan mo, lahat ito dahil sa iyo. Hindi kami. O sige, deal. Ngunit kung makapagbibigay tayo, ang iyong pamilya ay kailangang humingi ng paumanhin sa amin para sa iyong dating kilos. Ethan, paano ka pumayag dyan? Ay, ang hirap. Ang hirap. Mahal, pagtiwalaan mo ako sa pagkakataong ito. Talagang gaganti ako sa pamilya nila. Si Lily ay naniniwala kay Daddy. Tumahimik ka. Ang gulo ngayon ay dahil sa iyo. Ava, kailangan mong maintindihan ng malinaw. Mula ngayon, huwag na huwag kang maging tulad ng mga taong marunong lang magsinungaling. Naalala ko, nanay. Lily Davis, nakakalungkot ka. May mga nakakainis na magulang. Mula ngayon, sasabihin ko sa mga kaklas na may sinungaling kang tatay. Hindi sinungaling ang tatay ko. Ava, paano mo ibinato ang mga bagay sa hapagkainan? Nanay, Ethan, paano mo nagawang sigawan ng anak ko? Humingi ka ng paumanhin sa anak ko. Ang anak mo ang unang nanakit. Bakit kami ang Babalaan kita. Humingi ka ng paumanhin sa anak ko ngayon din. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa kawalan ng galang. Sinabi kong hindi kami hihingi ng paumanhin. Kung may hihingi ng paumanhin, kayo yon. Lola, tingnan mo ang pamilya nila. Clara, humingi ka ng paumanhin. Lola, ako. Ano? Sinasabi mo bang hindi mo ako pakikinggan? Lola, nakita mo na ang nangyari. Tungkol sa tama o mali. Dapat alam mo na ngayon. Humingi ng paumanhin. Dumating na ang regalo. Butler George, ikaw, bakit narito ka? Mrs. Willow, mangyaring huwag isipin ang aking pagkakaroon. Ito lamang ang Reg Along Mr. Miller. Binili mula sa aming pamilya Millers. Loxes tindahan. Masyadong mahalaga. Kailangan kong personal na escort ito. Upang makaramdam ng madali. Ano? Si Ethan ay bumili ng isang bagay mula sa pamilya ng Millers, Lox's Store. Paano ito posible? Mga item mula sa pamilya Millers. Ang mga negosyo ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyong dolyar. Kung saan ang mabuti para sa wala, anak ni Ethan makakuha ng ganitong uri ng pera. Nagtatanong ka ba ng mga salita ko? Hindi, Butler George. Hindi ko ibig sabihin yon. G. Miller, ang mga regalo na hiniling mo sa amin na magandag, lahat ay dito. Mangyaring verify. Clara, hindi ba sinabi ko sa'yo? Tingnan, may plano ako, hindi ba? Honey, talagang may plano ka. Ethan, ano? Ano ang lahat ng mga bagay na ito? Butler George, mangyaring buksan ang lahat ng bagay. At ipaliwanag ang bawat item. Alamin ng lahatan. Kung ano ang regalo sa aming pamilya. Ay naghanda para sa Lola. Oo, sir. Isang Jade Guanyan estatwa, nagkakahalaga ng 8 milyong dolyar. Isang maliwanag na perlas, walang mahalaga at bihira. 1,000 taong ginseng, nagkakahalaga ng 100 milyong dolyar. Lola, gusto mo ba ang mga regalong ito? Ang mga ito ay masyadong mahalaga. Hanggat gusto sila ng Lola. Anong sa tingin niyo dalawa? Paano ang mga regalong ito? Butler George, tila naalala ko. May isang jade lamang guanyin. Estatwa sa sirkulasyon. Hindi ba tama yon? Oo, Mr. Miller. Ito ang isa namin lang, inihatid sa iyo. Kaya, sinasabi mo ang isang Sofia. At ang kanyang pamilya ay peke. Nagsisinungaling ka. Ang amin ay hindi maaaring maging peke, honey. Mabilis, ipakita sa kanila ang iyong resibo. Lola, dapat mong maniwala sa amin.
Hindi namin kayo nilinlang. Nakuha ko ito mula sa isang antique market. Paano ako magkakaroon ng resibo ng pagbili? Ako. Nakalimutan ko ito sa bahay. Hindi ko sa tingin mo kalimutan ito. Sa tingin ko hindi ka nagkaroon ng isa, talaga. Ikaw, nagbabadya ka ng kalokohan. Nakalimutan ko lang dalhin. Sa ibig mong sabihin, nagsisinungaling si Butler George. Hindi po, Butler George. Hindi ko po yon ang ibig sabihin. Sa palagay ko ay hindi lang pagkakaunawaan. Madaling patunayan. Kung tunay o peke ito, Ginoong Chen, hindi mo ba sinabing nakalimutan mo sa bahay? Sige, papuntahin ko na ang tauhan. Huwag kang mag-alala, profesional at mabilis. Ang mga bodyguard natin, sisiguraduhin kong mababalik sa loob ng 10 minuto. Ano? Bakit ka nagulat? Lola, bakit hindi natin subukan ito? Ano sa palagay mo? Kung ganun na ang pasya ni Butler George, sundin na natin. Kung gayon ako, hindi na ako aalis. Aminado na ako. Peke ang bagay na ito, binili ko lang ito sa lumang pamilihan. Ano? Lumakas ang loob mong lokohin ako. Bakit mo nagawa ito sa akin? Bakit ka sumisigaw? Kung hindi sa pagyayabang mo, gagawin ko kaya ito? Akala mo ba madali kumita? Kain lang naman ang usapan. Ikaw ang nagpilit magdala ng mamahalin. Ikaw. Nalantad na ang katotohanan. Kaya bayaran na natin ang utang. Anong balak mo, Ethan? May usapan tayo noon. Kapag nakapagdala ako ng mamahalin, luluhod kayong lahat at magsusorry. Nakalimutan mo na. Ethan, magkakamag-anak tayo. Hindi mo naman kami papaluhurin, di ba? Oo nga naman. Magkakapamilya tayo. Bakit formal na formal? Pasensya na. Seryoso lang talaga ako. At isang mapanakit. Kung natalo ka na, dapat tuparin ang usapan. Ethan, huwag kang magmalabis. Lola, sa tingin mo ba hindi na kailangan nilang tuparin ang usapan? Ginang Willow, huwag po kayong maging bias. Kung hindi, isusumbong ko ang lahat ng pangyayari ngayon sa angkan ng mga Miller. Paanong hindi maapektuhan ang angkan ninyong Davis dahil dito? Huwag naman po. Butler George, huwag naman ganoon. Ano pa ang hinihintay ninyo? Mag-sorry kayo, Lola. Magpakumbaba kayo, o paparusahan ko. Sige na. Humihingi ako ng paumanhin. Pasensya na. Nagkamali kami kanina. David, ikaw naman? Buisit, hintayin mong umalis si Butler George. Tingnan natin ang gagawin ko sa'yo. Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako. Sige, tumayo na kayong lahat. Mahal, ano ba talaga ang nangyayari? Ito ay galing sa panahong nanalo ako sa loto. Pinabili ko kay Butler George ang mga di ba, Butler George? Tama, di ba, Butihir George? Oo. Ngayong naipamahagi na ang mga regalo, aalis na ako. Paulem, buti here, George. Si Ethan, ang anak na suwait. Nananalo siya ng malaking pera, perang imbis na itatabi, ay ginasta pa, para sa mamahaling regalo, ng isang matandang babae, na naghihingalo na, nakaka-high blood talaga, hintayin mo pag-uwi, pagbubutihin kita, Teron at kumain na kayong lahat. Tay, gusto ko yung sopas. Sige, kukuha si Daddy. Ingat! Ethan, ikaw. Ang kapal mo. Pinagsasapakatan mo si Lola Wee. Hindi ako. Sadya mo yan. HMPH, wag mong sir ang asawa ko. Kitang-kita ang sadya. Ang pagbibigay ng regalo kanina ay panlilinlang lang sa lahat. Ang totoo, gusto mong saktan si Lola Willow para pagkakitaan. Gawa-gawa mo lang yan. Hindi kayang gawin ni Ethan yan. Paninirang puri lang ito. Parang kasabihang pag may gusto kang ulaan, laging may maisisiksing kaso. Lola Willow. Mukhang ang si Ethan ay napakahinala. Huwag po nating pabayaang maloko ng pansamantalang regalo. Chismis lang yan. Hindi masamang tao si Daddy. Lily, Masama daddy mo. Naku naman, ang anak mo'y parang sira ulo. No. Tama na, tigil na ang away. Di ba pwede kumain ng tahimik? Akin yan. Bitawan mo. Una ko yan. Akin to. Sa akin yan. Let go. Mommy, ang sakit-sakit. Sinaktan ako ni Lily. Anak ko, anong nangyari? Huwag kang umiyak. Lola, tignan mo yung batang sira ulo. Walang modo talaga. Tama po kayo, Lola. Nakita niyo si Union lumaki. Pababayaan ba niyo lang siyang maghirap? Yun. Ipaglalaban ka ng lola mo, Lily.
Mag-sorry ka kay ate. Lola. Si Yun po ang may kasalanan. Kinuha niya laruan ni Lily. Ang kapal mong magsalita sa akin. Ako ang lola mo. Lola, patuloy po ba kayong magpapanik? Clara. Paborito na ako ni Lola noon pa man. Yan ang tinatawag na pagsusuhol. At saka, yang si Lily mo'y walang galang. Dapat turuan ng leksyon. Naghahanap ka talaga ng gulo. Binigyan ka na nga lang ng leksyon ni Butihir George. Nakalimutan mo na agad. Huwag mo akong susubukang diktahan. Ang nangyari kanina ay aksidente lang. Akala mo ba talaga? Bahagi ka ng pamilyang Miller. Hihingi ng tulong sa Miller sa lahat ng lugar. Tama. Lola, tungkol dito, maniniwala ka ba talaga sa sinasabi nila? Hahayaan mong ang anak nila, apihin ang anak. Tama na. Tama na. Halos masaktan na ako kanina. Hindi pa nga kita kinokontra. Tungkol kay Union. Dahil ayaw mong humingi ng paumanhin. Umalis ka na. Lola, talaga bang magiging hindi ka makatira? Tama na. Isa ka lang manugang na walang silbi. Huwag mong isiping, bibigyan kita ng halaga dahil lang sa mga regalo mo. Ang pamilyang Davis natin, sa huli, kailangan pa rin ng suporta ni David Chen. Kaya, Ethan, ano na ang masasabi mo? HMPH, ito ang iyong aral. Naglakas loob ka pang ipagnil kami kanina. Nakakahiya, nakakahiya. Ethan, tingnan mo, kasalanan mo lahat ito. Hindi ba nakakahiya umuwi? Nanay, anong ginagawa mo? Tama na. Ang ingay mo. Umalis kayong dalawa. Sinira nyo ng pamilya mo. Ang masarap na handa. Nagkalat pa. Mahal, tara na. David Chen, Sophia Liu, hindi ko ito palalampasin agad. Pa, ang basura naman ito. Ethan, ang lakas ng loob mong bumalik. Elre Davis, bakit ganito kayo? Ang dami mong napanalunan. Dapat bumili ka ng mansion para sa amin, mamahaling sasakyan, at mabuhay kaming marangya. Pero ngayon, tingnan mo ang nangyari. Hindi lang nasayang. Lahat ng pera mo, hindi mo man lang napasaya si Lola Willow. Ma, huwag ninyong sisihin si Ethan. Kung hindi sa mga regalo niya, ngayong araw na ito, sigurado, naapi na tayo kanina pa. Ngayon, dahil din kay Ethan. Kaya nakarating si Butler George. Para tulungan tayong magaling. Haha. Hindi naman siya parte ng pamilya Miller. Maaaring tumulong si Butler George ngayon. Pero sa lahat ng panahon kaya, hindi mo ba nakita ang tunay na ugali ni Sophia Leo at ng pamilya niya nang umalis si Butler George? Nagpakita sila ng tunay na kulay. Mahal, maniwala ka sa akin. Yung nangyari ngayon, hindi ko ito palalampasin. Tiyak na, gagawan ko sila ng paraan para matauhan. Nagmamalaki ka lang. Clara, dapat kayong maghiwalay. Sinasabi ko sa iyo, magbihis ka na ng maayos. Hahanap na ako, nang mapapakasal ka ngayon din. Umalis ka dyan. Huwag kang mag-alala, mahal. Patutunayan ko kay mama na kaya ko nang ipagtanggol ka. Hindi kita pababayaang maapi. Dapat tumigil sa pakikipag-usap. Iiwan natin ito, hindi ka tugma para kay David Chen. Ano ang maaari mong gawin? Hello, Butler George. Pumunta ako. Oo, young master. Honey, Lily. Para sa kahihiyan na nagdurusa ka ngayon, tiyak na makakuha ng hustisya para sa'yo. Young master, sinabi mo lang nais mong na gaganapin ng auction sa pangalan ng pamilya ng Miller. Personal mong hawakan ito. Sa oras na ito, tiyak na gagawin ko ang pamilya ni David Chen. Bayad sa auction. Oo, young master, makakakuha ako rito. Gayon din, magpadala ng isang tao sa susunod ang aking biyeng. Kailangan mong pigilan siya. Kahit sino ang nakikilala niya, babalaan ang sinusubo na may disenyo sa aking asawa, Clara, na sila ay dapat upang manatiling malayo. Kung hindi, huwag masisisi sa akin sa pagiging walang awa. Oo, young master. Hello, Mr. Chen. Sinabi mo na darating ka sa aming bahay ngayon upang matugunan si Clara. Bakit wala ka pa dito? Hindi ako pupunta. Humihingi ako ng paumanhin. Mayroon akong iba pang dapat gawin, hawan ako ngayon. Ano ang nangyayari kamakailan?
Ang mga mayamang batang master na ito, lahat ay kaya masigasig sa unan kapag narinig nila ang tungkol sa isang bulag na date kasama si Clara. Ngunit bakit sila naging bail sa huling hurdle? Nanay, anong problema? Hindi ka ba okay? Mukha kang malungkot. Clara, sabihin mo sa akin ng tapat, naglalaro ka ba ng kalokohan sa likod ko? Nanay, ano ang pinagsasabi mo? Hindi mo talaga alam. Kakaiba naman iyon. Bakit walang kahit isa sa mga blind date mo ang dumarating? Lola, hindi mo pwedeng ipasali ang nanay ko sa iba. Ang nanay ko ay kasal na sa tatay ko. Anong alam mo, bata? Bumalik ka sa kwarto mo at gawin ang takdang aralin. Lily, bumalik ka muna sa kwarto. Huwag kang mag-alala. Hindi maghihiwalay si tatay at nanay. Umalis ka na. Clara, plano mo bang talaga makasama ang walang kwentang si Ethan habang buhay? Nanay, huwag mo nang sabihin iyan. Kami ni Ethan ay mag-asawa habang buhay. Mahal, hindi kita bibigyan. Nako, kayo. Kamakailan lang, pamilyang Miller, pinakamayaman sa Earthland, ay nagdaraos ng charity auction. Lahat ng kumpanya sa Atheria City gustong mapalapit sa kanila. Kahit ang pinsan mong si Sofia Leo at ang pamilya niya ay pumunta. Sobrang nagpapakitang gilas sila. Nanay, hindi kami kasing galing ng pamilya. Tulad ng pamilyang Miller, huwag mo nang isipin iyan. Alam ko naman. Tingnan mo nga naman, mas maganda ka sa pinsan mo, di ba? Mas maganda ang edukasyon mo kaysa sa kanya, di ba? Bakit ka napunta sa kasal, sa walang kwentang Ethan na iyon? Kalimutan mo na ang auction, hindi ka nga makapasok. Sa isang handaan, nakakainis talaga. Mama, Sino nagsabing hindi tayo makakapasok? Ethan, ano na namang ipinagmamalaki mo? mahal. Huwag ka nang magsalita. Nagiging pihikan lang si Mama. Okay lang ako, mahal. Hindi ako pihikan. Mama, auction lang to ng Miller family. Ipapasok kita agad. Ito'y imbitasyon. Totoo nga, imbitasyon ng Miller family. Mga pangalan ng buong pamilya namin, nandoon lahat. Nandyan pati pangalan ni Lily. Ito, totoo nga. Mahal, saan mo nakuha? Tinulungan ko. Si Butler George, ito ang naging pabuya niya sa akin. Ang galing mo, mahal. Ang galing mo. Mommy, magkaka-baby sister ba ako? Bakit kayong dalawa ang saya? Hindi, syempre hindi. Ikaw talagang bata ka. Saan mo natututunan yan? Huwag mong matutunan yan. Sige. Ngayong may imbitasyon na tayo, bilisan na nating pumunta. Clara, gamitin mo ang pagkakataon. Bilisan mo, makipagkilala sa mga tanyag na tao at makilala sila. Nanay, CJ. Tara na. Clara, paano sila nakapasok? Sino? Ethan, Clara. Sa lugar na ganito, anong lakas ng loob niyong pumasok? Naghahanap kayo ng gulo? Hindi ito. Lupain ng pamilya Chen nyo. Saan nakasulat na bawal kami? HMPH, huwag na kayong makipagtalo. Tatawagan ko ang security ngayon para patalsikin kayo. David, may imbitasyon kami. Dumaan kami ng maayos. Bakit ninyo kami tinatrato ng ganito? At saka, ako ang nakatatanda ninyo. Ganito ba kayo magsalita sa mga nakatatanda? Talaga namang mapuri ka. Ano, hindi ka karapat dapat tawaging matanda. Kayo. Sophia, ngayon gawin mo ang iyo. At gawin namin ang amin. Mag-focus tayo sa sarili natin. Tigil. Ang pamilya ko ayaw lang makasama sa lugar ninyo. Exact. Taong walang silbi, nakakasira ng swerte. Kaya kayong tatlo ngayon, kailangan ng umalis. Talaga ba? Sige na, subukan mo. Gusto kong makita. Kung may tapang ka nga. Nanggugulo ka, so manood ka na lang. Seguridad, may tao, may gulo dito. Ilayo sila sa akin. Anong nangyayari? Oh, si Butler George. Nandito ka. May nagkakagulo. Walang karapatan ng mga ito. Pero nagpupumilit pa rin silang pumasok at gumagawa ng gulo. Butler George, hindi mo naman pababayaan ang ganitong sitwasyon, di ba? Hindi po yan totoo, Butler George. May mga imbitasyon kami, hindi kami pumasok para gumulo. Opo, pakitingnan niyo po.
Clara, kahit man lang, ihanda mo mga kasinungalingan mo. Ito ang sa pamilyang Miller, sa charity auction ng pinakamayamang pamilya. Lahat dito ay taga Atheria City, mga maimpluwensyang tao. Ethan, ang walang kwentang manugang, saan kayo kumukuha ng lakas ng loob? Tama ko, Butler George. Ang mga walang kwenta, hindi dapat nandito. Pakiusap, paalisin sila. Butler George, kayo, bakit niyo ako sinuntok? Ako mismo ang nagbigay kay G. Miller at sa pamilya niya ng kanilang imbitasyon. Ako ang nag-imbita sa kanila dito. Paulit-ulit niyo silang tinatawag na walang kwenta. Ang minamaliit. Ang mga bisita ng pamilyang Miller ay pagmamaliit sa pamilyang Miller. Sa tingin niyo, karapat-dapat ba kayo dyan? Nagkamali ako. Mabutit alam mong mali ka. Kung maggulo ka ulit, alis ka na dito. G. Miller, Binibini Davis. Pakiramdam niyo'y nasa bahay lang. Mahal, ayos ka lang. Ito ang tinatawag nilang ani ng itinani. Tara na. Ethan. Mahal, kumalma ka. Panoorin mo lang ako mamaya. Sige, gawin natin to. Ethan. Tingnan ko kung gaano ka kayabang mamaya. Maligayang pagdating sa lahat. Sa Miller Group, maingat na inihandang auction. Ngayon, mayroon tayong dalawang espesyal na likha. Ipapakita natin ang una sa madaling panahon. Maging handa po kayo. Ang unang item. Bato ni Guanya ng Tang Dynasty. Ay, ito ay isang kayamanan. Sino kaya ang makakabili nito? Ginang, Davis, dahil gusto mo ang Red Along ito. Dapat bilhin ito ng manugang mo. Gusto bilhin ng manugang mo si Lola Willow na mahalagang regalo. Bakit ayaw niya gumastos para sa iyo, biyanan niya? Tama. Posible kayang si Ethan. Humuhusga sa katayuan nila? Iniisip niyang di ka karapat-dapat sa mga magagandang bagay na ito, kaya sadyang di niya binili para sa'yo. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Hindi gagawin iyon ng asawa ko. Gagawin niya ba o hindi? Hindi ka naman nanghuhula. Paano mo malalaman? Bakit di sumasagot si Mrs. Davis? Sa tingin mo ba si Ethan, di kayang bilhan ka niyan, dahil wala kayong pera? Bakit pumunta pa sa ganitong lugar, para pagmalakihan ang Sino nagsabing di namin kaya? Mahal, huwag mo silang pansinin. Ito ay isang premium na koleksyon. Hindi lang talaga namin kaya. Gusto ka lang nilang inisip. Huwag mo silang intindihin. Eksakto, huwag mo na akong ipahiya. Huwag kang mag-alala, mahal, nanay. Isa lang itong Jade Guanyin statue. Ako ang mananalo sa bidding nito. Hahaha, pakinggan ninyo. Pinakamalaking tapon sa Atheria City. Sabi kaya niyang i-bid ang premium na koleksyon. Ha 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 ha. Ethan, tigilan mo ang pagyayabang. Premium na koleksyon na tulad nito, maliban sa pamilyang Chen, sino pa ang makakakuha? Tama. Clara, ang walang kwentang asawa mo, ay hindi lang talagang walang kwenta, kundi nagsisinungaling pa. Mahal, tumigil ka na sa kalokohan. Mahal, hindi naman kita binigo kamakailan, di ba? Magtiwala ka muli sa akin. Daddy, pinagkakatiwalaan kita. Mommy, siguradong si Daddy ang bibili nito para kay Lola. Salamat, Lily. Hindi pa babayaan ni Daddy si Lily. George, simulan na natin. Magsisimula ito sa 10 milyong dolyar. 20 milyong dolyar. 20 milyong dolyar sa unang tawad. 50 milyon. 50 milyong dolyar sa unang tawad. 80 milyong dolyar. 80 milyong dolyar sa unang tawad. Dahil gustong-gusto mo talaga. Sige na, sa'yo na. Gusto kong makita kung paano mo mahuhugot ang ganyang kalaking pera. Ethan, walang kwenta. Bakit ka ba padalos-dalos? Tingnan mo tuloy ang nagawa mo. Na-set up ka lang, di ba? 80 milyong dolyar. Saan tayo kukuha ng 80 milyong dolyar? Ihiram ako ng pera. Tapos ibebenta natin ang... Ano? Ibebenta ang bahay. Nako, napakadelu. Makinig kayo. Ibenta talaga ng pamilyang ito ang kanilang bahay, para lang makaporma. Tama ka, Ethan. Matutulog ka na sa kalsada simula ngayon. Kung gayon, kayo ang madidismaya. George, ang card. Huwag kang mag-alala, mahal. May pera ako. George, huwag kang magpalinlang sa kanya. Sigurado ako, wala siyang pera sa card na iyan. Tama ka, George. Noong nakaraan, bumili siya ng napakaraming regalo mula sa pamilya Miller. Puro ipon niya lang iyon. Siguradong wala siyang pera ngayon. Dahil gusto mong tumaya kung ang baraha ko ay may pera o wala, dapat may pusta. Sige, kung may pera ka, nunuhod ako sa iyo.
Ngunit kung wala kang pera, luhod ka at yuyukod sa akin, aminin mong mali, magiging alipin kita. Sige, napagkasunduan. Pero kung matalo ka, dadalhin mo ang buong pamilya mo, at yuyukod ng masunurin sa pamilya ko, sa pag-amin mong mali. HMPH, puro kayabang lang. Pastahan na. Ako ang magiging saksi. Walang bibitaw. 80 milyong dolyar na tanggap. Binabati kita, J. Miller, sa pagkuha ng item na ibenta sa 80 milyong dolyar. Paano nangyari yon? Paano pa siya may pera? Paano ito nangyari? Ethan, hindi mo ba nagastos lahat ng pera mula sa loto? Nagangastos ko nga lahat ng pera sa loto. Pero, hindi ko sinabing nagastos ko lahat. Ang ipon ko, Mahal, ano ba talaga ang nangyayari? nag-invest ako dati. Ito ang perang kinita ko. Ay, bakit hindi mo sinabi kaagad? Pinag-alala mo kami nang wala lang. Alam ko, ma. Ang galing ni Daddy. Matagumpay niya. Nabili si Lola ng regalo. Malapit na. Bumili ng para kay Lilirin, ha? MMHMM. Bakit hindi mo pa tinutupad ang pustahan? Hinihintay mo bang ipaalala ni Butler George? Ito, huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Magsusori ka ba, o aalis ka? 3 segundo na lang. ako, nagsusori ako. Nagkamali ako. Ikaw, Patawad. Sumpa. Laging nakaluhod. sige na, tumayo na kayo. Ay, ang ilang tao, paulit-ulit na lumuluhod sa amin. Nagtataka ako kung ano ang nararamdaman nila sa loob. Huwag kang mayabang. Susunod ang pangalawang item. Isang ametista. Panimulang bid, 5 milyong dolyar. Daddy, ang ganda nito. Gusto ito ni Lily. Lily, panoorin mo si Daddy. Mommy, gusto ko rin yung ametista. Bibilhin mo para sa akin. Ay, nagustuhan ng ating munting prinsesa. Bibilhin ito ni na Daddy at Mommy para sa... Butler George, ang bid namin ay 10 milyong dolyar. 20 milyong dolyar. HMPH, gusto mong makipagkumpetensya sa akin? Tingnan natin kung gaano kalaki ang pera mo. 80 milyong dolyar. 70 milyong dolyar. 100 milyong dolyar. Ay, 100 milyong dolyar. Kung gayon, bilhin mo na. Ngunit, sa tingin ko ang bagay na ito, ay nagkakahalaga ng 20 milyon lamang. 100 milyong dolyar. May iba pa bang bid? Nabente sa 100 milyong dolyar. Ginoong Chen, cash o card? David, tingnan mo ang ginawa mo. Ako. Wala nga tayong 100 milyong dolyar na assets. Tapos ginastos mo ang 100 milyong dolyar para sa piraso ng basura. Tama na yan, George. Hindi ko ito pinag-isipan. Pwede mo bang? Si Batang Ginoong Chen gustong umatras? Sige, pero ang penalty ay 2 bilyon. Ano? 2 bilyong dolyar. Tapos na. Siguradong malulugi na tayo. Nanay, gusto ko yung amethyst. Tatay, gusto ko ang amethyst. Umalis ka. Kasalanan mo lahat to. Anong amethyst pinag-uusapan mo? Huwag kang umiyak. Card o cash? Heto ang 8 milyong dolyar. Gagamitin ko ang aking ari-arian at kumpanya para bayaran ang natitirang utang. Sige, ipinapahayag ko na ang Chen Real Estate ay pag-aari na ng pamilyang Miller simula ngayon. Si Ethan ay hindi dapat minamaliit. Nagawa niya talagang ipabagsak ang pamilyang Chen. Oo. Ang pamilyang Chen ay tapos na. Tara na. PFFT, dapat lang sa kanila yan. Hayaan mo silang magyabang ngayon. Di ko akalain na magkawatak-watak ang pamilyang Che. Clara, ang ibang tao, kung hindi magbayad ng malaking halaga, hindi sila matututo kailanman. Tagapangasiwa George. Naaalala kong mayroon ka pang isang asul na kristal, di ba? Lily, Tay, bibilhan ka ng asul na amethyst, ha? Sige, Tay, kayo ang pinakamahusay. Ang gaganda talaga ng mga araw na ito. Ethan, Clara, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Mahal, ano ang gagawin natin? Pinahamak ako ni Ethan at ginawa akong bangkarote. Ang pera ko naman. Tiyak na mababawi ko ito sa kanya. May iba ka pa bang plano? Si Ethan naman, sobrang nag-aalala sa kanyang anak. Di tayo.
Gagamitin ng anak niya laban sa kanya. Nanay, gusto mo ba ito? Naman. Sige. Kailangan kong mabilis na. Maayos itong ilagay. Magandang araw, Miss Green. Nako, masama ito. May humablat kay Lily. At nagbanta na kung tatawag ako ng pulis. Papapatayin nila si Lily. Ano? Hinablot si Lily. Anong nangyayari, mahal? Mahal, si Lily. Nasa peligro si Lily. Huwag kang magpanik. Papuntahin ko si Butler George ngayon din. Ethan, binibigyan kita ng pagkakataon. Ilipat mo ang $100 million sa account ko ngayon. Kung hindi, babaliin ko ang leeg ng anak mo. David, putangina mo. Huwag mong hawakan si Lily. Pera ang gusto. Bibigyan kita ng pera ngayon din. Pero kung mahawakan mo, kahit isang hibla ng buhok ni Lily, paghugutan mo nito, Nang babanta ka sa akin, wala na akong mawawala. Kung gagawa ka ng pasabog, kahit mamatay ako, isasama ko anak mo. huwag kang padalos-dalos. Perang kailangan mo. Bibigyan na kita ngayon, ihahanda ko na ang sasakyan. Pupunta ka saan mo gusto. Mabuti, ngayon na, ilipat mo ang pera sa card ko. Ihanda mo na ang sasakyan. Pagkapasok ko sa sasakyan, sasabihin ko kung saan nakatago ang bata. Sige, ililipat ko na ang pera sa'yo. Tingnan mo kung na-receive mo na. HM, hindi masama. Ikaw mismo ang magmaneho, papunta sa lugar na sasabihin ko. Sige, ipapangako ko. Mahal, ano na ang balita? Nasaan si Lily? Mahal, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mababalik. Si Lily ng ligtas. Hintayin mo ang update ko. Kung may mangyaring masama, tumawag ka agad sa pulis. Narinig mo ba ako? Naiintindihan ko. David, nasaan ka? Lumabas ka. Sinunod ko na ang utos mo at dinala ang sasakyan dito. Bumaba ka sa sasakyan at lumayo. Ethan, pumunta ka sa impyerno. Ethan, hindi mo kailanman mahahanap ang anak mo sa buhay na ito. Kumusta, Butler George? Kumusta, batang ginoo? Huwag mag-alala, natagpuan na si Miss Lily. Ligtas na naibalik kay Miss Davis. Simula ng Operation Trace. I lockdown ang buong lungsod. Kailangang mahanap si David Chen. Opo, batang ginoo. David, inalok ka ng daan patungong langit. Ngunit ikaw ay sumugod sa pintuan ng impyerno. Iyan ang kapalaran mo. Ha ha ha, Ethan. Masyado ka pang bata para labanan ako. Sino ang mangangahas hamarang sa akin? Ethan, gusto mo na bang mamatay? Sinaktan mo ang anak. Ngayon, pipilayin kita. Kunin siya. Ha? Sino ka nga ba talaga? Ang taong ito. Ang pinakamayamang tao sa Dragonstone. Ang batang ginoo ng pamilyang Miller. Ano? Dalhin siya palayo. Pilitin siyang kalagkarin ang pilay niyang katawan at mamalimos habang buhay. Ha? Ha? Kumusta, Butler George? Ano po? Kumusta, batang ginoo? Inihanda ng iyong ama ang isang maybak bilang regalo para sa'yo. Ang tsuper, si Ginoong White, ang maghahatid nito sa'yo. Kailan ka magiging handang tanggapin ito? Isang may batch ha? Paano ito? Kasalukuyan akong dumadalo. Sa reunion ng klase ng asawa ko. Ihatid mo pagkatapos. Opo, batang ginoo. Tandaan mo, anak, bagong sasakyan ito. Huwag magasgasan o dumihan. Pagkatapos ng reunion, dalhin mo agad sa akin. Nakuha ko, Itay. Huwag kang mag-alala. Sa sasakyang ito sa reunion ngayon, tiyak na ako ang pag-uusapan. Sige na, Itay. Yangtze, Liffy, maaga kayong dalawa. Ay, sino ba naman ang nandito? Ang reyna ng klase. At ito pala ang mister mo. Kumusta kayo? Ako ang asawa ni Clara. Ako si Ethan. Ay, Ethan. Maswerte ka talaga. Napangasawa ng kagaya ni Clara. At hindi mo kailangang magtrabaho.
nakatira lang sa iba. Pero hayaan na nga. Ang anak na meron ka, hindi makakapagmana ng apelyido mo. Pero hindi naman lugi. Babae lang naman kasi, di ba? Hahaha, Ginoong Lee, sana ingatan mo ang sinasabi mo. Ay! Sa dating niyan, naiinis ka ba, Lene? Pero wala naman akong mali na sinabi. Hoy bata, sabihin mo kay Tio ang pangalan mo. Tio, ako si Lily Davis. Hahaha, kita mo, sabi ko na nga ba. Isang manugang na nakatira, ay walang karapatan talaga, na ipamana ang apelyido niya. Kung ayaw mong marinig, huwag ka nang maging manugang na nakatira. Ikaw, Leafy, magkaklase tayo. Huwag kang bastos. Dahil hindi mo kami tinatanggap. Alis na tayo. Teka, huwag kayong umalis. Masyadong prank ka lang si Lee Fei. Huwag kang magalit. Hindi madali para sa lahat na magkasama-sama. Mga kaklase, matagal na tayong hindi nagkita. ay Alan, ang galing mo talaga, may batch ka na ngayon. Ang plaka ay may 5-8. Hindi ba ito ang coach? Apelyido niya White, gayon din ang driver ko. Maaari kayang. Baka hindi nyo alam, ang Alan namin ay nagtatrabaho sa Earthland Group, sa Apex Holdings, hawak ng pamilyang Miller. Bilang project manager. Manager sa Apex Holdings, ipinakita ni Butler George ang listahan. Bakit hindi ko nakita? Sino mang Alan White? Wala lang, nagpapakumbaba lang. Ay, Alan, napakumbaba mo naman. Alan, totoo ka bang? Project Manager sa Apex Holdings. Tapang mo namang magsalita. Hindi si Alan, Manager sa Apex Holdings. Ikaw. Alan, huwag mo na siyang pansinin. Magsaya na lang tayo ngayon. Ngayon, idol na kita. Buti na lang, hiniram ko kay tatay, ang Maybach para sa panganay ng pamilyang Miller. Kung hindi, paano ako, isang hamak na junior employee sa Apex Holdings, ma-enjoy na papurihan ng ganito? Hoy, hinaan nyo, mga dating kaklase naman tayo dito. Ayos lang, ayos lang. Uy. Alan, anak mo to, di ba? Ngayon lang niya tayo nakilala. Heto, maliit na regalo. Ito, kunin mo pambili ng candy. Nako, sobra naman to. Ako naman, gusto ko talaga, mga batang matalino at magaling. Tanggapin mo to, kung hindi mo ako nirerespeto. Ang iba. Ingat sa panunuyo, baka bumaliktad. Kung di ka magsasalita, walang makakaalam na pipi ka. Alan, dapat tanggapin mo. Naiinggit lang siya sa akin, dahil sa paghanga mo. Nanay, gusto kong makipaglaro, muna sa batang babaeng ito. Sa pananamit ng batang ito, mukhang hindi siya mabuting bata. Tao-tao, hindi tayo makikipaglaro sa kanya. Hindi, gusto kong makipaglaro sa kanya. Uy. Ayos lang. Dapat mas madami pang kaibigan ang bata. Hoy, ano ayos lang? Anong ibig niyong sabihin? Ang anak ko, nakalaro ang inyong sagabal, ay karangalan sa inyong anak. At heto ka pa, nag-aalala na inaapi ka. Sino ang niloloko mo? Hindi, Olivia, mali ang akala mo. Clara, tingnan mo ang sarili mo. Kasal sa lalaking walang silbi, asawa mong pabigat, yun ay isang bagay. Pero ni hindi ka pa nga nagkakaanak. Di tulad ng asawa ko, siya'y may kakayahan, at ang anak ko'y masunurin. Yenoy, talaga? Sigurado ka bang ang asawa mo ay mapagkakatiwalaan, matagumpay na lalaki? Anong ibig mong sabihin dyan? Ikaw na bata ka, ipaliwanag mo ng malinaw, o hindi pa tayo tapos. Alan, kumalma ka. Hindi na kailangang patulan itong walang kwentang pabigat. Bakit hindi ka magmadali at humingi ng tawad kay Alan? Tama ka, Ethan, humingi ka ng tawad. Bakit ako hihingi ng tawad? Ulitin ko, Alan. Sigurado ka bang iyo ang kotseng ito? Ano ang sinasabi mo? Kung hindi akin ang kotseng ito, iyo ba? Mama, si Lily, nagkagulo. Ang Maybach ko. Ano ang gagawin ko? Kailangan kong ibalik agad ang kotse sa tatay ko, para maibigay sa panganay ng pamilyang Miller. Kapag nasira at nadiskubre, masisira ang pamilya namin. Tay, nanay, binasag ni Lily ang emblema ng kotse. Tay, nanay, hindi ako, siya. Lily, ikaw. Paano mo nagawang saktan ng bata? Hindi pa malinaw ang katotohanan. Paano mo nagawang tratuhin siya ng ganyan? Sinabi ng anak ko, siya ang pangunahing salarin. Alam mo ba kung magkano ang kotse? Ikaw. Tama, bayaran mo na. Ako. Mahal. Totoo, kasalanan natin. Babayaran namin. May $1 milyong sa card na ito.
$1,000,000? Ito ay Maybach. Iniisip mong basta lang ito. Basurang kotse? Okay lang na di alam ng matanda. Pero pati bata walang manners. Sinaktan mo ang anak at ngayon gusto mo rin saktan asawa. Akala mo ba talaga, madali kaming target? Paano mo nagawang saktan ng asawa ko? Masyado na ito. Nako na kayo sa pagkakamali. Ang hindi pag-amin ng mali ay isang bata pero sinasaktan mo rin ang asawa ko. Clara, tignan mo ang asawang nahanap mo. Oo. Bilisan mo, luhod, humingi ng tawad. Bakit ako hihingi ng tawad? Sila ang dapat humingi ng tawad. Tatay, siya mismo ang Samira. At pagkatapos, itinulak niya itong bag sa kamay ko. Narinig mo yon? Ang totoo, ang anak mo, naninirang puri sa anak ko. Kung ano-ano ang sinasabi mo, ang anak mo, sa murang edad, natuto ng manisi at manira, hindi magalang. Hindi nagsisinungaling ang anak ko. Kung hindi kayo naniniwala sa amin, pwede nating tingnan ang dashcam ngayon dito. Tama, Alan, Olivia. Tignan nyo, patignan natin sa kanila ang dashcam. Gusto kong makita kung paano sila magtatalo sa harap ng ebidensya. Tama iyan, Alan. Kapag nasuri na natin ang recording, paluhodin natin sila at mag-sort. Anong recording? Hindi akin ang kotse na ito. Paano ako papayag ang tingnan ito? Ano? May kasalanan ka ba? Tahimik na? O ibig sabihin, may tinatago ka? Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Sabihin ko sa'yo, hindi ko titingnan ang recording na yan. Sinabi ng anak ko, anak mo yon, kaya anak mo pala. Tapos na ang salita, magbayad ka na. Tama, limitado ang pasensya namin. Bibigyan ka namin ng 1 minuto. Kung hindi ka magbayad, tatawag kami sa pulis agad at ipapaaresto ang buong pamilya nila. CJ, tumawag ka na sa pulis. Gusto kong makita kung sino ang makukulong. Sige na, bakit tatawag pa sa pulis? Clara, ako, sa huli, isa ring tao ng ilang katayuan. Tungkol sa bagay na ito, bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayon, sumulat ka ng IOU para sa akin at magbayad ng paunti-unti. Bayaran mo lang ako ng $3,000,000. Ano? $3,000,000? Bakit ka nagkakandakiri? Gusto ni Alan na ikay magbayad. Hindi siya tumawag ng pulis. Mapagbigay ba yon? Dapat alam mo kung kailan hihinto. Mapagbigay? Parang may kasalanan. Ang magnanakaw na ng hira ng kotse ng iba. Siya pa ba mismo tatawag ng pulis? Mahal, anong sinasabi mo? Huwag mo siyang guluhin. Ang Apex Holdings, hindi natin kayang makipag-away sa kanila. Mahal, huwag kang mabahala. Simula ngayon, wala nang sinuman ang makakapang-api sa iyo o kay Lily. Ngayon, hindi ko pababayaan na magdusa si Lily. Clara, ang asawa mo, puro problema ang dinadala sa'yo. Ikaw, dapat mo nang iwan yan. May topak yan. Tama. Nagbigay na ng kondisyon si Alan. Hindi mo pa ba yan matanggap? Nanggugulo ka pa. Clara, kung ayaw mo ng pagkakataon, sige, tatawag na kami ng pulis, babawian kita. Nagsasayang ka pa ng oras dito. Dapat iniisip mo na ang gagawin mo pagkatanggal mo. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Maniwala ka man o hindi. Malalaman mo rin agad. Kung hindi ako nagkakamali, ang Apex Holdings, sa buong organisasyon, 10 minuto lang ang kailangan. Dapat, tumatawag na ngayon para sa termination mo. Sino ka ba talaga? Hindi ako naniniwala. Ako, May tumatawag na. Bakit ka nakatayo dyan? Natatakot kang sagutin. anong ikinatatakot ko? Sagutin mo. Sasagutin namin yan. Speaker mo, patunayan nating mali si Ethan. Sige. Hello. Sino ito? Alan White, ikaw ay natanggal na sa Apex Holdings. Ang termination letter mo, nasa cellphone mo na. Ano? Paano ito nangyari? Ang termination letter ay naipadala na sa iyong telepono. Mahal, anong nangyayari? Paano ka na-terminate? Ito. Na-terminate talaga siya. Magdudusa ka sa ginawa mo. HMP, huwag kang mayabang. Akala mo ikaw lang ang may koneksyon? Ipaalala ko sa'yo, kilala ng tatay ko si Butler George. Pagbalik sa trabaho ko sa pamamagitan niya, isang tawag lang. Oh, ganoon ba? Ang tatay mo ay hindi si Killer White, di ba? Paano mo nalaman? Hindi importante kung paano ko nalaman. Pero ito ang sigurado. Ang pagbabalik ng trabaho mo sa tulong ng tatay mo. Iyayon ay pantasya lang. Huwag kang mapagmataas. Tatawagin ko na ang tatay ko. Papatayin ko siya sa harap mo para maibalik ang trabaho ko. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan. Hello, pa? Pumunta ka sa class reunion agad. May nangapi sa akin. Ano? May nangapi sa'yo. Sabihin mo kay Butler George. Napuntahan siya rito. Sabihin mong maghintay. Hoy, wala ka ng pag-asa. Nandito na ang tatay ko. Tingnan natin ang kayabangan mo ngayon. Hindi ko akalain. Isang trooper lang. Ay mapagmataas pala. Naglakas loob kang maningil ng tao.
Super, Alan, shareholder hindi ba ang tatay mo? Bakit siya super? Huwag mo siyang pakinggan. Ethan, patay ka. Itong lalaki ito, paano niya nalaman na tsuper ang tatay ko? Lihim mong ginamit ang may batch ng pinakamayaman sa Earthland, si A. Miller. At nagpanggap ka bilang iba. Akala mo ba, hindi malalaman ng lahat? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ang nang-api sa ano? Pa, itong lalaki. Niya tayo minamaliit. AY, mukhang napalaki mo ng maayos ang anak mo. Ethan, patay ka na. Pa, tawagin mo si Butler George ngayon din. Pagsisihan niya to. Tumahimik ka, humingi ka ng tawad. Miller, patawad po. Hindi talaga niya kilala kayo. Patawarin niyo siya. Pa, bakit kayo lumuhod? Lumuhod ka. Hindi ako luluhod. Isang palaboy lang siya. Bakit ako luluhod sa kanya? AY, mukhang ang anak niyo ay sobrang mayabang. Kung hindi mo siya sasawayin, baka hindi na maitama. Ginosto mo to. Mahal, Tigil. Tampalasan. Hindi mo lang ninakaw my buck. Pati ba naman lalapastanganin mo ang ating bisita? Mukhang gusto mo nang mamatay. Iginagalang na bisita ng Miller? Butler George, alam naming mali kami. Maawa po kayo. Butler George, Ginoong Miller. Kasalanan ko po lahat, hindi ko dapat hinayaan. Ang anak ko na gamitin ang kotse. Patawarin niyo po ako, Ginoong White. Maayos kayong tinrato ng Miller, hindi ba? Ngunit ginamit mo kapangyarihan para sa pansariling pakinabang ng anak mo. Ano ba talaga ang balak? Pasensya na po. Talaga pong pasensya na. Alam kong mali ako. Humingi ka agad ng tawad kay Miller. Alan White, hindi ka nagsasalita. Mukhang, hindi mo iniisip na nagkamali ka. Tama ba? Mukhang kailangan mo ng leksyon. Mga lalaki, basagin ang mga binti niya. Huwag. Sige na po. Huwag. Alan, humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad. Pasensya na po. Mali po ako. Mali sa ano? Ethan, maghintay ka lang. Hindi ko dapat tinakaw ang kotse ng iba. At ininsulto ka. Mabuti at alam mo, gusto mo bang anak magsabi ng totoo ngayon tungkol sa nangyari kanina? O maghintay hanggang mahanap ko ang sisi at ilantad ang totoo? Toby, magsalita ka. Ano ang nangyari kanina? Oh, mahal. Huwag kang umiyak, huwag. Bakit ka ganyan kay Sindit? Ethan, huwag mong isiping dahil lang may umaalalay sa iyo ngayon kung ano-ano na sinasabi mo. Sabi ng anak ko, anak mo ang Sam Iron ng emblem. Manahimik ka. Ikaw na desperada, pinalalaki mong anak ko na manakit ng iba. Pagsabihin mong magsorry si Toby. Hindi ko gustong sabihin to, pero ang tapal mo, bakit pa tayo magsasorry sa bayaw na walang kwenta? Magsorry ka. Pa, bakit mo ako sinasaktan? Ikaw, CJ, mukhang kayo, hindi man iniwala hanggang huli na. Ginoong Miller, alam naming nagkamali kami, AY, dahil hindi iniisip ng anak, at menyo ninyo na nagkamali. CJ, kung gayon pag natuklasan ko. Wala akong awa, siguradong hindi. Sa oras na yon, huwag mo akong sisihin sa ating relasyon. Bilisan mo, magsorry ka. Hindi. Hindi nagkasala ang anak ko. Bata naglalaro lang, normal yan. Ang anak ko, hindi magsasorry kailanman sa batang iyon sa pamilya nila. Mukhang nagmamadali ka na, Butler George. Opo, Ginoong Miller. Ngunit, prangka ako sa simula, kung malalaman ko mamaya, sa pamamagitan ng sisiye, ang katotohanan, ang mali ng anak ay kasalanan ng ama. Nabigyan na kita ng pagkakataon, pero tinanggihan mo ito. Kaya wag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Eh ano ang gusto mong gawin? Lahat, tumingin kayo. Ito. Kaya pala si Toby nga, siya ang Sam Iron ng sagisag at nag-frame kay Lee. Kainis, mali pala ang kinampihan ko ngayon. Kailangan ko pa palang humingi ng paumanhin at umalis agad sa lugar na ito. Ethan, Clara, maaaring marami akong nasabi na mali kanina. Huwag mo sanang isapuso, ha? Humihingi ako ng paumanhin sa inyong dalawa. May gagawin pa ako, alis na ako. May gagawin din ako, kaya mauuna na ako. Ngayon, kayong dalawa, asawa, may pagtatalunan pa ba kayo? Ay ito ay sa pagitan lang ng mga bata, isang biro lang. Huwag ninyong seryosohin. Tama, biro lang ito ng mga bata. Talaga kayong mapagkunwari. Isang biro. Ang pinsalang dinanas ng anak ko, kaya nyo bang isang tabi na lang? Sa isang biro lang. Alan White at Olivia Green, lumampas ka na. Ngayon, kailangang ang anak mo ay humingi ng paumanhin sa anak namin. Ano, humigi ng paumanhin. Bakit hindi ka? Nagsosorry? Anak, bilis. Magsorry ka kay Lily. Sorry po.
Butler George, salamat. Ang galing ni Dad ngayon. Siya ang malaking hero ni Lily. Talaga, Lily, huwag kang mag-alala. Kung may mang-api sa'yo, sabihin mo kay Dad. Lagi kang poprotektahan ni Dad. Naiintindihan ko. Mahal, paano mo nalaman na yung sasakyan ay ninakaw ni Alan? Dahil ako ang tagapagmana ng Miller. Ano ang sabi mo? Naku, bakit ko nasabi yun ng malakas? Nagbibiro lang ako. Dati akong nagtrabaho para kay Butler George. Kaya alam ko na ang plaka ay kay Young Master Miller. Kaya tinawagan ko si Butler George ngayon at tumulong siya sa atin. Ah, kaya pala. Hello, Ma. Ano iyon? Clara, nasaan ka? Umuwi ka agad. May mga bisita tayo. Mga bisita. Sino sila? Basta, malaking tulong sa pamilya natin. Umuwi ka lang agad. Sige po, Ma. Ano yon, Clara? Sabi ni Mommy, may bisita tayo at sinabing bumalik agad tayo. Mga bisita. Tara na. Malalaman mo pagdating natin. Mommy, andito na kami. Ay, Clara, mabutit nakabalik ka. Halika, tingnan kung sino nandito. Clara. Kumusta ka na? Nakabalik na ako galing abroad. Victor, hindi ako makapaniwala na ikaw yan. Bitawan mo ang mommy ko. Ang mommy ko ay asawa ng daddy ko. Hindi mo pwedeng basta yakapin ang asawa ng iba. Lily Davis, sino nagturo sa'yo magsalita ng ganyan? Ha? Ikaw ba? Ethan. Huwag mo suntukin si daddy. Mali si Lily. Ayos lang si Daddy. Lily, magpakabait ka. Pumunta ka sa kwarto mo. Gawin mo homework mo. Sige na. Mommy, pwede bang huwag mo? Akong tratuhin ng ganyan sa harap ni Lily. Madali lang para sa mga bata. Magkaroon ng trauma sa ganitong paraan. Ha ha ha. Ay, ikaw. Walang silbing manugang. Marunong ka na ring sumagot ngayon. Tama na po, Mommy. Hindi ba kayo pwedeng tumigil sa pag-aaway pag magkasama? Mrs. Davis, pumalma ka muna. Hindi sulit magalit sa pabigat na palasa kay Clara. Hindi sulit. Saka, si Clara buong araw nagtatrabaho at napapagod talaga. 'Di ba, Mr. Miller? Ito ay ating pribadong usapan. Elmer Stone. Hindi mo problema, di ba? Hindi pa tayo formal na nagkakilala. Ako si Victor Stone. Hello. Ethan Miller. Asawa ni Clara. Asawa? Sa tingin ko, di na magtatagal. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin ngayon, kailangan mong hiwalayan si Clara. Ang isang magaling na talento tulad ni Victor ay ang dapat pakasalan ni Clara. Mommy, huwag kang magkalokohan. Victor, pasensya na. Nagsasalita lang ng kung ano-ano si Mommy. Clara, ang sinabi ni Mrs. Davis ay sinasabi ko rin. Noon pa man gusto nakita, pero kinailangan kong umalis para ayusin ang negosyo ng pamilya. Sumuko na sana ako, pero nang malaman kong napangasawa mo, ang palaang ito, hindi ako mapakali. Elmer Stone, huwag kang lumampas. Ang pag-amin ng pag-ibig sa asawa ng ibang lalaki sa bahay niya. Walang hiya ka. Ethan, kung hindi dahil sa'yo, matagal na sanang kami ni Clara. Tingnan mo ang sarili mo. Ano ang karapat-dapat sa'yo si Clara? Ikaw, Tama na. Victor, palagi kitang itinuring na kapatid. Hindi ako makikipaghiwalay kay Ethan. At simula ngayon, huwag mo nang ulitin pa ito. Clara Davis, nawawala ka na ba sa sarili mo? Nasa krisis ang kumpanya natin, sa kasalukuyan, hanggang kailan mo kakayanin bilang babae? Victor, siya ang tagapagmana ng Stone family sa Atheria. Kung ayaw mong mabankrupt ang pamilya natin, kailangan mong hiwalayan kaagad si Ethan at pakasalan si Victor. Ang kumpanya ko, kaya ko itong ayusin mag-isa. Clara, hindi mo kailangang maging matatag palagi. Kung magpakasal tayo, magiging tulad ka ng ibang babae. Mag-enjoy sa tsa at pamimili, hindi yung palaging nahihirapan. Anak, bakit ka ganoon tigas ang ulo? Alam kong may malaking problema. Ang kumpanya mo ngayon, kahit wala kang pakialam sa sarili mo, paano naman ang anak mo? Kailangan ng bata ng maayos na kapaligiran at pera lang ang makakapagbigay niyan. Mr. Miller, ito ang annulment papers. Pirmahan mo na agad. Ito ang $5 milyong pangtustos sa pag-alis mo. Kunin mo at umalis ka na. Tigil. Tigilan mo, Ethan. Victor, ayos ka lang ba? Ha, Ethan, wala kang kwenta. Nababaliw ka na ba? Ano, pangahas mong sinaktan si Mr. Stone? nanay. Ako ang asawa ni Clara. At hindi ko siya hihiwalayan. Victor Stone, wala kang karapatan na sirain ang pamilya ko. Kunin mo na ang pera mo. At umalis ka na sa bahay na ito.
Ethan, kung tunay kang lalaki, bibitawan mo na siya. Hindi ka karapat-dapat kay Clara. Titingnan mo lang bang mawala ang kumpanya ni Clara at mawala ng lahat? Ang pagiging karapat-dapat ko kay Clara ay sa amin lang ni Clara. Wala kang karapatang humusga. At ako mismo ang magliligtas ng kumpanya niya. Ethan, nagbibiro ka ba? Ang kumpanya ni Clara, nangangailangan ng kontrata na 80 milyong dolyar para maligtas. Ako lang, ang makakapagbigay ng kontrata na ganyan kalaki sa Ateria. Iyan ang patunay ng iyong kakitiran. Hindi mo ba alam na laging may mas magaling pa sa'yo? Clara, nakikita mo na ba ang katotohanan? Si Ethan ay isang palaboy at sinungaling. Dapat mong iwan ang ganyang klaseng lalaki at hiwalayan. Nanay, huwag ninyong iwan si tatay. Ayoko mawala si tatay. Lily ako. Tatay, hindi mo iiwan si nanay. At ako, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ako alis. Huwag kang mag-alala, Lily. Hindi ko iiwan si tatay. At hindi maghihiwalay si tatay at nanay. Sinabi ni Clara, hindi tayo maghihiwalay. Victor Stone, umalis ka sa bahay ko. Ngayon di, Umalis ka, masamang tao. Umalis ka. Hindi ka welcome sa pamilya namin. Bawal mong paghiwalayin ang nanay at tatay ko. Ginoong Stone, linawin mo ang intensyon mo. At tigilan mo ang pang-istorbo sa asawa ko. Tungkol sa kumpanya ng asawa ko, ako na ang bahala dito. Sa tingin ko, hindi ka maniniwala hanggang huli na ang lahat, di ba? Sige, maaari akong lumayo kay Clara habang buhay. Pero may isang kondisyon ako. Kailangan mong pakita mo ang 80 milyong dolyar na kontrata. Tingnan natin. CJ, kontratang 80 milyong dolyar, yan lang ba? Pero tandaan mo ang sinabi mo. Kung may bibigay ko ito, hindi ka na kailanman muling papayagan, naguluhin ang asawa ko. Siyempre. Ngunit kung hindi mo kaya, dapat mo nang agad pirmahan ang divorce papers at umalis sa Ateria City. Huwag ka nang babalik. Deal. Ngunit sa huli ang matatalo, sa pustahan na ito. Siguradong ikaw. Maghintay at tingnan. Clara, Ginang Davis, mag-uusap pa tayo. Ethan, balak mo na ba? Nahiwalayan ako simula pala. Hindi ko plano yon. Mahal, Kung gayon, bakit mo ginawa ang ganitong taya kay Victor? ako. Paano mo nagawa? Maglabas ng 80 milyong dolyar na kontrata. Clara, nakikita mo na ba ng malinaw? Nagpapanggap lang siya kanina. Ayaw niyang makipag-divorce kanina dahil natatakot siyang sisihin mo siya. Ngayon, sa pastahan na ito, may dahilan na siya para sisihin ka. Hindi, Mama. Clara, kailangan mo akong paniwalaan. Talagang hindi kita hihiwalayan. Yung 80 milyong dolyar na kontrata, siguradong ihanda ko yan para sa'yo. Hello, Emmy. Ginang Davis, pakiusap, bumalik ka agad sa kumpanya. May problema sa partnership. May glitch na naman? Darating na ako agad. Kung talagang gusto mo akong hiwalayan, papayag ako. Mama, alagaan mo si Lily. Kailangan kong pumunta sa kumpanya. Mahal, huwag kang mag-alala. Talagang patutunayan ko ang sarili ko at dahan-dahan kang magtiwala sa akin. Kung hindi ka makikipag-divorce ngayon, sa huli ay gagawin mo rin. Bakit kailangang magkagulo pa? Hanggat nandito ka sa bahay namin, kailangan mong maging katulong ng aming pamilya. Pumunta ka at magluto para sa akin at kay Lee. Lola, gusto kong tulungan si tatay. Tulungan ano? Bumalik ka sa kwarto mo at gawin ang homework. Hello, Butler George. Maghanda ng proyektong kontrata na 80 milyong dolyar. Para sa asawa ko, si Clara. Opo, batang maestro. Agad ko itong ihahanda. Gayon din, oras na bigyan ng The Stone family ng Atheria City ng gagawin. Kung hindi, ang kanilang batang Panginoon ay sobrang tamad. Susubok lang siyang agawin ang asawa ng iba. Ang The Stone family ng Ateria City? Ha, naiintindihan ko na. Aayusin ko na ito agad. Mukhang may problema ang pamilya Stone. Mahal, giniyera tayo ni Ethan. Yung walang kwentang pasingit, napahiya tayo sa kanya. Napaluhod pa tayo, humingi ng tawad, at nawalan pa ng trabaho. Hayaan na lang natin to. Ethan, Clara. Masama ang loob nyo. Kaya wag nyo akong sisihin. Mahal, anong gagawin mo? Okay lang ba to? Talaga? Huwag kang mag-alala. Pagbabayaran ko, sina Ethan at Clara, ang kabayaran nila. Pupuntahan ko sila ngayon din. Nanay, Lily, nakauwi na ako. Oh, bakit ka mag-isa umuwi? Hindi ba si Lily ang naghanap sa'yo? Hindi si Lily. Nanay, mahal, bakit kayo nakatayo rito? Mahal, nawala si Lily.
Ano? Paano nangyari to? Malinaw kong natatandaan. Kasama pa niya kayo. Ako na ang sinisisi mo. Hindi. Nay, di kita sinisisi. Gusto ko lang malaman kung anong nangyari. Nay, sabihin mo. May dumating na babae. Sabi niya siya ay empleyado ng kumpanya mo. Nagpakita pa ng ID at galing talaga sa'yo. Sabi niya sinusunod niya. Utos mo na kunin si Lily. Ano? Ito. Paano ito nangyari? Hindi ko sinabi sa kahit sino mula sa kumpanya na sunduin si Lily. Kailangan kong tawagan ang pulis. Sige, ako na ang unang hahanap. Mag-usap tayo kung may makita tayong clue. Hello, Butler George. Ipunin lahat ang mga elite bodyguard ng pamilyang Miller. I blockade ang buong syudad. Hanapin ang kinaroroonan ni Lily. Ano, nawawala si Binibining Lily? Tandaan, sa Atheria City, mula sa sandaling ito, huwag hayaang makatakas kahit isang langaw. Kung hindi nyo mahahanap si Lily, lahat kayo ay matatanggal. Opo, Maginoong Binata. Tapos na. Sino ang may lakas ng loob na manakit sa anak ni Maginoong Ethan? Lily, hintayin mo si tatay. Titiyakin ni tatay na walang mangyayari sa'yo. Nanay. Tumahimik ka. Umiyak ka pa ulit at babaliin ko ang mga binti mo. Tama na, bakit ka nakikipagtalo sa kanya? Siya ang ating cash cow ngayon. Teka, tatawagan ko ang nanay mo ngayon din. Hello, Clara Davis. Nababaliw ka na ba sa paghahanap sa iyong anak? Nanay, tinatawagan ko na ang pulis. Ilarawan mo ang mga katangian ng babae. Makakatulong ito para mahanap namin siya. Okay. Hello, kinuha mo ang anak ko. Sino ka? Kung ayaw mong masaktan ang anak mo, huwag mo nang tawagan ng pulis. Pumunta sa abandonadong bodega ng mag-isa. Tandaan mo, mag-isa ka lang. Kapag nalaman ko, may kasama kang iba, sisiguraduhin ko, makikita mo lang ang bangkay ng anak. Huwag mong hawakan ang anak ko. Mahal kong Lily. Lily, huwag kang matakot. Papunta na ako dyan. Huwag mo sanang saktan ang anak ko. Anong gusto mo? Kahit ano ibibigay ko. Kung hindi ka makarating sa loob ng 20 minuto. Kamusta na? Nahanap mo na si Lily? Nanay, maghintay ka ng balita ko sa bahay. Kung sa 1 oras, hindi ako bumalik, tawagan mo ang pulis, ha? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Oo nga pala. Victor. Humingi ng tulong kay Victor. Victor. Hello. Si Victor ba ito? Anong problema, Ginang Davis? Victor, pakiusap bilisan mong tumulong kay Clara. Huwag po kayong mag-alala, Ginang Davis. Sabihin mo ng dahan-dahan, paparating na ako. Tigil. Nanay, tulungan mo ako. Natatakot si Lily. Huwag kang gagalaw. Humakbang ka pa. At papatayin ko siya. Huwag, hindi ako lalagpas. Huwag kang padalos-dalos. Luhod ka dyan. Luluhod ako. Basta't hindi mo sasaktan ang anak ko. Gagawin ko ang lahat ng gusto. Ano ang pakiramdam? Hindi maganda ang nakaluhod, di ba? Ikaw, ano ba talaga ang gusto mo? Sa class reunion, ikaw at ang walang kwentang asawa mo, pamahiya sa asawa ko sa madla. Pati ang anak ko'y tinapat mo, at pinagpilitang lumuhod at humingi ng tawad. Akala mo ba pababayaan na lang namin? Kung gusto mo ng ganti, ano man ang galit mo, ibunton mo sa akin. Huwag mong hawakan ang anak ko. Bata pa siya. Nakikiusap ako, huwag mo siyang saktan. Kung hahawakan ba namin siya, nakasalalay sa, galing mo magpaliwanag. Paano mo gustong humingi ako ng tawad? Sabihin mo lang. Una, yumuko ka ng 10 beses. Pakinggan natin ang tunog, saka tayo mag-usap. Nanay, huwag. Tumahimik ka. Tigilan mo yan. Huwag mong sasaktan si Lily. Luluhod ako. Hindi pa yan sapat ang lakas. Kung gayon, hihiwin namin ang anak, kukuha kami ng piraso ng laman niya. Lily, huwag kang umiyak. Clara,
Iniisip mo bang papayagan ka namin at ang anak makaligtas ng ganoon kadali? Anong ibig mong sabihin? Ang mukha mo, talagang nakakainggit. Nagtataka ako. Kung maganda pa rin ba ito, pagkatapos kong hiwain dito. Clara, mamatay ka. Mahal. Naghahanap ka ng kamatayan. Paano mo nagawang hawakan ang babae ko? Ethan, nang ahas ka pang kumilos, at papatayin ko ang anak mo ngayon din. Hindi. Babalaan kita, mas mabuting sumuko ka ng walang laban. Kung maglakas loob kang saktan kahit isang hibla ng anak kong si Lily. Sisiguraduhin ko, pagsisihan mo, ang pagkapanganak mo sa mundo. Isang walang kwentang manugang lang. Sa tingin mo ba talaga takot ako sa'yo? Noong huli, pumasa ka lang sa pagtatrabaho sa ilalim ng butler ng pinakamayamang tao sa Earthland. Ginamit mo ang koneksyon na yan para pahirapan ako. Sa pagkakataong ito, nasa kamay ko ang iyong kahinaan. Sa tingin mo ba matatakot ako sa'yo? Ethan, paano mo nagawang saktan ako? Luhod ka at humingi ng tawad ngayon din. O kaya naman, ipagbabayad kita ng Milo sa anak mo. Lene, masyado kang mayabang. Butler George, kunin niyo ang dalawang ito. Basagin ang mga kamay nila at itapon sila palabas. Anong pinagsasabi mo? Nasaan ang Butler George na sinasabi mo? Akala mo ba ikaw ang batang master ng pamilya Miller? At nakikinig si Butler George sa lahat ng utos mo? Ako'y nakikinig sa mga utos ni G. Miller. Kayong dalawang hanggal. Oras na para bayaran ang kasalanan. Mahal, iligtas mo ako. Butler George. Ang kamay ko. Ito ang iyong kapalaran. Clara, tara na. Clara, ayos ka lang ba? Mabuti ang asawa ko. Hindi mo kailangang mag-alala sa kanya. Ganito ka ba? Mag-alaga kay Clara? Tingnan mo ang sugat sa noo niya. Hindi rin yan pakikialam mo. Tigilan mo na. Mamatay ka. Mahal, Lily. Clara. Lily. Lily. Lily, gising ka na. Lily, huwag mong takutin si mommy. Lily. Ha. Ethan. Clara. Ito ang kabayaran mo. Kahit mamatay pa ako, kukuha ako ng isa sa inyo. Balasahin ang kanyang mga braso at itapon siya sa labas ng Atheria City. Victor, kung may mangyari sa aking anak, mananagot ka. Victor, huwag mong isipin ang ng aking asawa. Ginoong Stone, mas mabuti kung mananatili kang labas sa mga usapin ng pamilyang Davis simula ngayon. Kung hindi, ang inyong kumpanya, hindi na lang makikita mga order na milyon ang halaga na ibinabalik. Ikaw. Kaya pala ang pamilyang Stone, krisis sa ekonomiya nitong mga nakaraang araw. Ang pamilyang Miller ang may pakana sa likod. Kung gayon, ano ang relasyon ni Ethan sa pamilyang Miller, pinakamayamang pamilya sa Earthland? Nurse, pakiusap, iligtas niyo agad ang aking anak na hampas lang ang kanyang ulo at nawalan ng malay ngayon. Pakiusap, humanap ng doktor para iligtas siya agad. Tama, napakabata pa ng aking anak. Hindi siya dapat mapahamak. Ay, hindi ba si Clara? At ang walang kwentang manugang na iyon? Nasa ospital tayo. Kung magpapagamot, pumila ng maayos. Nasa shock na ang anak ko. At kailangan ng agarang operasyon bilang nurse. Kaya mo bang talagang panoorin ang pasyenteng namamatay na pumila mag-isa? Bakit ka sumisigaw? Ito ang mga patakaran. Para makakita ng doktor, kailangan magpa-schedule at pumila. Tingnan mo nga naman, si Clara nga ba? At si Ethan. Mukhang talagang nakatadhana tayong magbanggaan. Ay, Ginoong White. Kayo ni Binibining Green ay dumating. Pumasok na kayo agad. Pigil! Bakit naman, makakakuha sila ng pagsusuri pagpasok pa lang. Pero ang anak ko, na critical ang kalagayan. Kailangan pa ring tumayo sa labas. At pumila. Opo, nurse. Pakigawan naman ng exception. Nagmamadali po talaga kami. Anong tingin mo, kaya mong ikumpara kay Ginoong White? Si Ginoong White ang pangunahing shareholder ng ospital natin. Siya ang ating batang boss. Kayo namang dalawa, isang walang kwentang manugang at isang nahulog na maharlika. Ay, Clara. Ano? Gusto mong pumasok at ipasuri ang anak para masuri? Opo.
Slow, nakikiusap ako bilang dating magkaklase. Pakitulungan mo ako. Nagmamakaawa ako. Sige na nga. Talaga? Ang galing. Salamat. Mahal. Pasok na tayo. Teka, sandali. Sabi ko itutulungan kita. Pero, walang libreng tanghalian sa mundong ito. Reputasyon ng nobyo ko. Hindi basta-basta, maipapahiram. Anong kailangan mo? Sabihin mo lang. Kahit ano, papayag ako. Mahal. Anong sabi mo? Paluhurin natin sila, at yumuko sa atin. Basta masaya ang mahal ko. Okay lang kahit ano. Hoy, kayo, bingi ba kayo? Bilisan nyo, luhod. Alam ko na, bakit ka napakabuti? Sa tono. Mukhang ayaw mo. Ikaw, Gusto ko. Luluhod lang naman, di ba? Luluhod ako. mahal, ikaw. Mahal. Si Ethan na walang kwenta, parang ayaw lumuhod. Kung gayon, di namin sila tutulungan. Nurse, makinig kayo. Pagsama nyo itong dalawang dukha, na pumila ulit ng maayos. Ayaw. Gusto namin. Luluhod kami. Ethan, gusto mo bang mamatay ang anak natin? Mahal, ako. Luhod. Ayokong makita ang anak ko na umalis sa akin. CJ, luluhod ako. Pero, ngayong araw, tiyak na, magbabayad kayo sa ginawa ninyo. Pagsisisihan niyo to. Ngayon, pwede na ba tayong pumasok at magpatingin? Mahal. Bigla na akong ayaw nang tumulong sa kanila. Ang baby natin, parang hindi sila gusto. Kung gayon kami, hindi tutulong. Nurse, makinig kayo, gawing magpila itong dalawang. Pober, Clara. Aalis na kami. Hindi. pinaglalaruan nyo kami, di ba? Tama na yan. Pumila sa labas. Huwag akong gambalain habang nagtatrabaho. Ano ang gagawin natin? Ano na ang gagawin natin? Mahal, huwag kang mag-alala. Tiyak na makakahanap ako ng solusyon. Mahal, tiyak na makakahanap ako ng pinakamagaling na doktor para sa ating anak. Hey. Nagsasabi ka lang ng malalak. Hindi ka nga makapasok sa opisina ng doktor namin. Lalo pa, maanyaya ang pinakamagaling. Alam mo ba kung magkano ang pinakamagaling na doktor sa ospital namin sa konsultasyon? Mahal, huwag kang magyabang. Ito ang Grace Medical Center. Ang pinakamagandang ospital sa Atheria City. Si Effie Jensen ang bayad ay $800,000 kada konsultasyon. Kami, saan kukunin ang ganoong pera? Mahal, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Tungkol naman sa'yo. Babayaran mo rin ang kapalit sa iyong ginawa. Bayaran mo. Hello, Butler George. Tanggalin agad ang nurse sa Grace Medical Center. At dalhin agad si Air Jensen dito upang gamutin ang anak ko. Opo, aking ginoo. Bilisan mo. Hintayin mong ma-fire ka. HMPH, sino ka ba sa tingin mo? Umaarte ka lang at inaasahan mong maniniwala ako dahil lang sa tawag mo. Hindi mahalaga kung maniniwala ka man o hindi. Malalaman mo rin agad. Hindi talaga ako naniniwala sa'yo, isang manugang na walang kwenta, tanyag sa Atheria City, kaya akong paalisin sa isang tawag lang. Kung hindi ka naniniwala, magbayad ka ng presyo. Ikaw si Butler George, mula sa pinakamayamang pamilya ang Earthland, ang mga Miller. Ayusin mo gamit mo at umalis. Nagkamali ako, pakiusap, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Lene, ang bilis mong lumuhod ngayon. Sayang. Huli na. Umalis ka na, kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Opo, aalis na ako, patawad. Ginoong Miller, ito si pinakamagaling na doktor sa Atheria City, Dr. Jensen. Dr. Jensen, pakiusap. Iligtas mo ang anak ko agad. Hindi po, dalhin siya agad sa ward. CJ, Ako na ang magbabayad ng bayarin sa ospital. Kahit hindi ko alam kung sino itong si Ginoong o kung ano ang kanyang. Pero, may koneksyon kay Butler George. Tiyak na mahalaga siya. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Dr. Jensen, salamat po. Mrs. Davis, mabait ka masyado. Tigil, sino ang nagpahintulot na gamutin sila? Ay, Clara. Talaga namang kayang-kaya mo. Ikaw at itong walang kwenta, nakapasok pa talaga kayo. Alan, anong ginagawa mo rito? Mahal. Galing ba ang doktor na ito sa ospital nyo?
Huwag mong hayaang gamutin siya. Dati, noong ako'y nasa reunion. Clara. At si Ethan. Sobra ang paakit nila sa akin. Sayang, hindi pa kita kilala noon. Talaga namang ako'y napakaawa-awa. Lalaki kang apihin ng babae ko. Pagbabayaran nila ito. Dr. Jensen, pwede ka nang umalis. Ito, hindi na kailangan ng doktor. Huwag, Dr. Jensen. Sigurado ka na gusto mo pang gumawa ng gulo. Kanina, wala lang akong oras. Nakausapin ka. Kung hindi, patay ka na 10,000 beses. Mahal, tingnan mo, tinatakot niya ako. Lalaki kang takutin ng babae ko. Gusto mo na bang Sinasabi ko sa'yo, tatay ko ang pinakamayaman sa Artland. Protektado ng pamilyang Miller. Lene, sasaluhin ba talaga ng pamilyang Miller ang mga tulad mong walang kwenta? Kailangan talaga nilang maglinis. Ang sampal na ito ay para sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, wala akong pakialam kung sino tatay mo. Kung maglalakas loob kang, ipagpaliban ang gamutan, siguradong, pagbabayarin kita ng 10 ulit. Mahal. Ayos ka lang ba? Nagtangka kang saktan si Alan. Lagot ka. Alan. Tawagan mo na, at ipagbayad sila. Manahimik ka. Air Jensen, pakiusap, gamutin mo agad ang anak ko. Maglalakas loob ka. Air Jensen, kung maglalakas loob kang gamutin, itong pasaway na bata, naniniwala ka ba na patatalsikin kita agad? Alan, paano mo nagawa yan? Walang hiya. At paano kung wala akong hiya? Air Jensen, Grace Medical Center, pinakamagaling na klinika sa buong Atheria City. Maraming doktor ang gustong magtrabaho dito. Kung mawala ang trabaho mo, natatakot ako, ang buhay mo ay hindi madali. Ikaw, Yung paraan mo ng pananakot, talagang masasama kayong dalawa. Air Jensen, maging matalino, umalis ka na. Hindi, Jensen. Pakiusap, kailangan ka talaga namin para iligtas ang anak namin. Isang trabahong milyon ang sahod ay hindi madaling mahanap. Kung maglalakas loob ka, nagalitin si Alan. Malamang, hindi ka na makakatira sa Atheria City. Air Jensen, mag-focus ka lang sa pagligtas sa kanya. Kung mailigtas mo ang anak ko, sisiguraduhin kong hindi ka matatanggal. At bibigyan pa kita ng promotion at dagdag sahod. sige, ililigtas ko siya. Alan, huwag kang padalos-dalos. Kilala niya si Butler George. Si Butler George? Anong Butler George? Mahal. Siya ang pinakamayamang tao sa Earthland, ang butler ng pamilyang Miller. Dr. Jensen. Huwag na huwag kang maniniwala sa kanyang mga walang kwenta. Isa lamang siyang manugang na walang kwenta. Si Butler George, ilang beses lang lumitaw. Dahil sa pabor. Totoo ba yon? Tama na, sabi ko walang gamutan, walang gamutan. Lumayas ka. Clara. Kahit pa ang Diyos mismo ang dumating, hindi mo may iligtas ang anak mo. Hindi. Ililigtas ko siya. Alan, kahit patanggalin mo ako sa trabaho, kailangan ko pa rin siyang iligtas. Ikaw, Air Jensen, sige at iligtas mo siya. Ang mga magbabayad ng halaga at matatanggal ay silang dalawa. Air Jensen, tatawagan ko ang tatay ko ngayon din at ipapatanggal kita. Tama, tawagin mo siya ngayon. At pagsisihan nila ito, pabayaran mo silang lahat. Hello, tatay. Nasaan ka? Nasa Grace Medical Center ako at inaapi ako. Hindi ako pinapakinggan ni Air Jensen. Gusto kong ipatanggal mo siya ngayon din. Ano? Anak ko, may matapang na bully sa kanya? Maghintay ka. Doon ako. At din, sabihin na maghintay si Dr. Jensen. Hindi niya alam kahit na nagbabayad ng kanyang sweldo ba siya? Okay, tatay. Maghihintay ako sa'yo. Ethan, Air Jensen. Maghintay ka lamang. Gusto kong makita kapag dumating dito ang aking ama. Kung maaari mo pa ring maging ganoong arrogant. Tama, kayo. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, ikaw ay makakuha sa iyong tuhod at humingi para sa awa. Marahil, iiwasan namin ang iyong buhay. Arrogant na taos ay nakatali sa pagkasira ng kanilang sarili. Gusto kong makita kapag dumating dito ang iyong ama, kanyang bahagi siya ay talagang kumuha. Jensen, paano ang aking anak na babae? Hindi siya malubhang masakit. Ang iyong anak na babae ay nagdurusa lamang. Emotional shock. Ang matinding kaisipan at epekto ng pag-iisipan, sanhi sa kanya sa pansamantalang pagkahulog sa isang estado ng malalim na tulog. Magaling iyon, maganda, hanggat siya ay okay. Air Jensen, dahil pinili ka sa tabi sa kanila, mas mahusay kang magsimula sa pag-isip kung saan ikaw ay humihingi para sa pagkain. Gusto kong makita na napaka-ignorante, tulad ng bully ang aking anak.
Tatay, ito, Air Jensen, hindi siya nakinig sa akin, kahit nahit ako ni Ethan. Ang bata na ito, tila medyo pamilyar siya. Ngunit, bakit hindi ko maaalala sa kanya? Anne White, ko-asawan, hindi ginawa ito sa layunin. Siya ay nababahala lamang upang isave ang aming anak na babae. Mangyaring maunawaan. ESA, gusto mong iligtas anak mo. Sa tingin ko, nakita mo papa ko na paparating. At gusto mong humingi ng tawad, tama. Kung gayon, luhod ka, at yumuko para humingi ng tawad. Tama. Kapag si Alan namin, nasa magandang mood, hindi ka na kailangang yumuko. White, di mo ba talaga ako kilala? Isa kang hamak lang, bakit ka makikilala ni Ta? Huwag kang lalapit sa akin. Humingi ka ng tawad sa anak ko. Kung hindi, babasagin ko mga binti mo. Tingnan natin kung sino gagawa. Ikaw. Sino ka ba? Anong lakas ng loob mo bastusin tatay ko? Alam mo ba kung sino tatay ko? Tumahimik ka, walang modo kang anak. Makinong George. Patawad po talaga. Di nakikita ng anak ko ang galing at nagkasala sa iyo. Pakiusap po, maging mapagbigay. Itong si Makinong George, bakit siya nandito na naman? Sumpa. G. White, malaki pala ang hawak mo. Anong lakas ng loob mong maging bastos? Kay G. Miller, respetadong bisita ng pamilya, ang pinakamayamang pamilya sa Earthland. Naghahanap ka na ng kamatayan mo. Ano? Respetadong bisita ng pamilyang Miller. Ano, Makinong George, nagkakamali ka ba? Kahit di kita kilala. Kilala ko itong, walang kwenta. Siya ang kilalang kilala. Walang kwentang manugang ng Atheria City, hindi siya respetadong bisita. Makinong George. Alam naming lahat. Tinutulungan mo lang siya, bilang pabor. Tutulungan mo pa ba, itong walang kwenta? Anong lakas ng loob mo? Mukhang may kayabangan, kang dala-dala. Ginoong Miller, huwag kayong mangamba. Ngayong araw, ipapako ko sa kanila ang paliwanag. Siyempre, si tagapangasiwa George ay, hindi dapat maawa. Sa huli, gumawa ako ng malaking pangako. Napaparusahan ko ang mga taong ito ng pabigat. Baliin ang mga binti niya at ipalabas sa Atheria City. Tatay, sagipin niyo ako. Tagapangasiwa George, pakiusap para sa akin. Patawarin niyo ang anak ko. Ginoong White, maling tao ang sinasamo mo. Ginoong Miller, nabigo akong maging ama, at yapak niya ang dignidad mo. Mahabag po kayo, ako'y, siya lang ang anak ko. Ang anak mong ito ay nagmalabis sa kapangyarihan at pinawalang halaga ang buhay ng anak ko. Mahal mo ang iyong anak. Ako naman ay hindi ba? Gawin na. Huwag. Ginoong White. Simula ngayon, ang inyong pamilya ay wala ng ugnayan. Saan ka naming Miller? Pag-isipan mong mabuti ito. Ako po, naiintindihan ko. Buti na lang tama ang desisyon ko. Ang Ginoong Miller ay talagang nakakagimbal. Dr. Jensen, huwag kang kabahan. Ang mga sinabi ko ay magkakatotoo lahat. Tagapangasiwa George. Itaas ang posisyon ni Doc Jensen bilang Deputy Director. Walang problema, di ba? Ayos lang ba ang lahat? Oo naman. Ako na ang bahala rito. Dr. Jensen, dito po. Sige, salamat. Mahal. Sino ka ba talaga? Mahal, bakit mo naman itatanong ang kakaibang tanong? Siyempre, asawa mo ako. Talaga ba? Mahal. Sa totoo lang, ako ang iginagalang na anak ng pinakamayamang tao. Matagal na dahil sa traidor, na pandaraya na wala ako ng dekada. Kailan lang nang mahanap ako ni Butler George, doon ko nabawi ang pagkatao ko. Natakot ako na kung malaman mo ang pagkatao. Matatakot ka, kaya naman. Hindi ako makapaniwala. Ikaw pala ang anak ng pinakamayamang tao. Mahal, hindi ko talaga sinasadyang lokohin ka. Pwede mo ba akong patawarin? Palagi kitang poprotektahan. Talaga, huwag ka sanang magagalit. Ano man ang estado mo, ikaw ang aking minamahal. Tiwala ako sa'yo. Talaga? At saka, palagi mo kaming inalagaan, ako at ang anak natin. Ano ang karapatan ko na magalit sa'yo? Papa, Mama. Uy, mahal. Gising na si Lily. Sabihin mo kay Mom kung may masakit pa sa'yo. Ayos lang ako, Mama. Natutuwa akong ayos ka. Mula ngayon, Tay. Hindi na hahayaang mangyari muli. Gagawin ko kayong dalawa ang pinakarespetadong tao sa buong mundo.